The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Madugong nakaraan, ito na nga ang bangungot na dala ng ating bida na bigla na lamang nagising sa kanyang pagkakatulog. Dasal nga rin ang alay nito sa kanyang mga yumaong magulang at sana raw ay gabayan siya sa magiging laban niya. Nang sa gayon ay kung sakaling manalo siya ay mabigyan na sila ng pagkakataon para sa patas na investigasyon ng malinis na ang pangalan ng kanilang angkan. Fan Ling Xiao, pangalan na nga ng ating bida na siyang magre-representa sa buong angkan ng Ling Xiao Pavilion, na siyang todo rin ng support sa bida nating may pinaglalaban. Dambuhalang ibon na nga ang naging service nito kasama ang ilan sa kanyang mga kas-ekta, patungo sa isang bayan na puno ng tao at mga pagkakatikyot na mga halimaw, at kaliwat kanang paputok na tila ba Chinese New Year. Kinabukasan, dumadagundong na mga tambol naman ang bumungad sa lahat, sa isang arena na puno ng mga tao at mandirigma, na siyang pagdarausan ng tournament. Patawa-tawa na nga ang mga ito at anong masamang hangin daw ang nasenggot ng liga para payagan ang isang walang kwentang sekta para lumahok sa tournament, kung saan tinutukoy nga ang angkan ng ating bida. Iba naman ang naging opinyon ng gerang na ito, na pinabatid ang pagkamangha kay Fan Ling Xiao, na natatanging survivor at natitirang dugo ng Ling Xiao. Sa kabilang araw nito ay nagawa nitong mag-isang muling itaguyod ang Ling Xiao Pavilion hanggang B-class mula sa pinakababa, nang may pambihirang galing lalo na sa larangan ng spiritual pets. Bago ang laban ay nakipagkulitan muna si Fan sa kanyang mga kasamahan, hanggang sa tanungin na nga nito si Duan Ye, kung natatandaan pa raw ba nito ang naging usapan nila bago ito pumasok sa sekta. Ang maging pinakamalakas, agad na sagot naman ng binata. Drama mode naman ang ating bida at kung di nga raw dahil sa kanila ay baka matagal na siyang sumuko at hindi na nagpatuloy pa sa buhay, sila nga raw ang nagpakita sa kanya na may rason pa para lumaban, at ngayong nandirito na nga raw sila, ay sabay-sabay nilang abutin ang pangarap nilang maging pinakamalakas. Pagkapasok sa arena ay wala na nga sinayang na oras pa itong si Fan Ling Xiao at agad nagpasikat ng kanyang kapangyarihan at naglabas ng isang dambuhalang balina. Master namin yan, proud namang pag-cheer ng kanyang mga kas-ekte sa isang tabi, habang di naman nagpatinag ang kalaban nito bagamat namangha, sabay labas din ng kanyang pangmalakasang kapangyarihan, kung saan isang dambuhalang gorila naman ang siyang sinaman sa arena. Di nagtagal ay dumagundong na nga ang buong arena nang magsalpukan na ang dalawang dambuhalang spiritual pets. Tubig laser dito, uppercut doon, sabayang pag-atake na nga ng magkalaban na lubos kinamangha ng mga nanunood. Sa lakas ng gorila ay binalibag na nga nito ang balyena sa isang tabi, ngunit agad din namang inagapan ni Fan Ling Xiao at sinakayan pataas ng arena. Sinamantala na nga ito ng ating bida para makapag-cast ng pangmalakasang spell habang sa baba ay walang magawa ang nag-oorumintadong unggoy. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ni Fan Ling Xiao ngunit basic lamang na hinaharang ng kalaban, at tinapatan pa nga ang paglipad-lipad ng balyena at lumipad din with flying colors sabay dambuhalang apoy na suntok ay ibinira sa ating bida. Di naman nagpatinag si Fan Ling Xiao at tila ba inasahan na ang kakayahan ng kalaban, sabay binola-bola ang isang tubig at renekte sa katawan ng kanyang spiritual pet. Dito na nga nag-transform ang kanyang balyena sa mas malakas na form nito, na siyang basic na ngang hinarang ang mga apoy-apoy na suntok at ginawang snacks, sabay dinura sa kalaban. Di nagtagal ay mas nang ibabaw na nga ang lakas ng ating bida at ng spiritual pet nitong balyena, na siyang kinatuwa na nga ng kanilang sekta. Sa kasamaang palad ay bigla na nga lang nawala ang ngiti nito pati ng ating bida nang makita na tila may mali sa balyena. Bigla na lamang itong nawala sa kontrol at nag-transform na parang isang zombie. Pilit na nga itong pinigilan ni Fan Ling Xiao at kinakancel ang summoning technique ngunit huli na ang lahat, hanggang sa maging siya ay inatake na nga rin ng kanyang spiritual pet at kinain. Pangmalakas ang mga flashback na nga ang pinakita matapos nito, mula nang siya ay ipinanganak. Noong nakilala niya ang kanyang spiritual pet, hanggang sa naulila siya, at hanggang sa nangyari ang karumal-dumal niyang pagkamatay. Kasabay ng mga pa-flashback na ito ay ipinakita rin ng isang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng isang scroll na may kakayahang mag-reincarnate, kung sakaling may mangyaring araw na masama sa kanya. Epekto nga lang daw ito isang taon matapos siyang mamatay, kung saan magagawa niyang masaniban ang isang malusog na katawang namatay sa nasabing panahon. Siyang tunay nga ay nagising na lamang ang ating bida sa isang gubat, na lubos ang pagtataka kung paanong buhay pa siya, at dito nakumpirma na wala na nga sinian, ang spiritual pet niya na subok niyang pinalabas ngunit wala na. Pilit na nga siyang lumapit sa isang ilog at nakaramdam ng uhaw,
hanggang sa magulat nang makita ang kanyang refleksyon sa tubig, at napatanong kung sino raw ang lalaking ito. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may lalaking sumigaw at itinuro siya, na tila ba matagal na siyang hinahanap. Dito ka lang pala nagtatagong hype ka, ika na nga ng mga ito na lubos pinagtaka ni Fan Ling Xiao, at ano raw ang kasalanan niya sa mga ito. Hinuli na nga siya ng mga ito at ikinulong, at dito napagtanto na 1 taon na ang nakalipas noong namatay siya, at bagamat na ibalik ang buhay ay back to zero na naman siya. Di pa rin maalis sa kanyang isip at magpahanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa ating bida kung ano ang nangyari at kung sino ang may kagagawa ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni ay subok na nga nitong tinignan ang kakayahan ng kanyang kasalukuyang katawan. Dito na nga niya napalabas ang pagka-cute-cute na aso at cactus na siyang spiritual pet ng kasalukuyan niyang katawan na ayon sa ating bida ay pwede na kaysa naman sa wala. Hype na panghi, ika na nga lang ng isang gwardya na sumando kay Fan Ling Xiao at nais nga raw siyang makita ni Miss Bai. Wala namang nagawa ang ating bida kundi sumama sa lalaki bagamat nagtataka kung sino ang nasabing Miss Bai. Ayayayayayayayay sana all na nga sa ating bida at chicks pala ang naghihintay dito. Sa wakas nga raw ay nandito na siya at tinawag itong Liu Fengmang, pangalan ng kasalukuyang katawan ng ating bida. Magbabayad nga raw ito sa kasalanan niya at sisiguraduhin niyang makukulong habang buhay sa lugar na ito. Wala namang masagot si Liu Fengmang pagkat wala nga siyang alam sa katauhan ng kanyang katawan, kaya naman pilit na lamang na pinapakalma ang dalaga. Todo sorry na nga si Liu Fengmang at kung ano-ano na ang binabanta sa kanya ng dalaga. Sabay napapa-atres at patawarin na nga raw sana siya ng dalaga. Pasimple na ngang lumabas si Liu Fengmang hanggang sa magsalita na naman ang dalaga, at sino raw nagsabi sa kanya na pwede siyang umalis, sabay labas ng isang dambuhalang ahas na siyang binira sa ating bida. Tawa-tawa na nga si Miss Bai habang pangmalakasang entrance naman ang ganap nila Teddy Dog at Vine Sprite kala mo mga higante sa laki. Ano pa nga ba at tinawanan lamang ito ng dalaga at ng ahas. At napakasupot naman daw ng mga spiritual pets niya. Walang ano-ano'y bigla na naman ngang umatake ang dalaga gamit ang spiritual pet nitong ahas, na siyang tinapatan din ni Liu Fengmang ng pagka-cute-cute niyang Teddy Dog. Sa gulat ng dalaga ay pambihirang bilis na nga ang ipinamalas ni Teddy Dog, na halos di na nga masabayan ng ahas ni Miss Bai, habang sa isang tabi ay inihanda naman ni Liu Fengmang ang bansot na cactus na tila isang tirador at nag-aabang ng tamang pagkakataon. Walang ano-ano'y humudyat na nga si Liu Fengmang sa atake nito, na siyang agad tumama naman sa ahas sabay pinulaputan ang kalaban. Di naman basta nagpatalo lamang ang ahas at nakagat ang bansot na cactus, ngunit plano pala itong lahat ni Liu Fengmang ayon na bondage ang ahas wala sa oras na tila nagustuhan din ito. At bilang finale, pangmalakasang pa-shower na nga itong si Teddy Dog gamit ang ihi nito, na siya nang mas pananggigil ng dalaga, at kung anong bastos daw ng amo, ay siya ring minana ng mga alaga nito. Sa galit nito ay nag-cast na nga ito ng spell na siyang mas nagpalakas sa kanyang spiritual pet. Nagkadesunog-sunog na nga si Bansot Cactus dahil sa taglay nitong apoy, sabay hataw din kay Teddy Dog na siya nang nagpabagsak din dito. Naiwan na ngang mag-isa ang ating bida ayon tumilapon sa muling pag-atake ng kalaban. Dito na nga nakita ni Liu Fengmang ang isang maliit na hito na siya nga nitong agad ginawang pet. Muli ay tinawanan na naman nga si ni Miss Bai, at maski maliit na hito ay dinamay na nga rin daw nito abat mukhang ganoon na raw ito kadesperado manalo lamang. Oo, inaalagaan dati ang mga hito para maging pangmalakas ang mga balyena pero matagal na itong di ginagawa, matapos kainin ng isang spiritual whale ang mismong amo nito nakaraang taon sa isang kompetisyon, kaya binyansagang master killer. Dahil dito ay nag-issue ang liga ng termination order, para patayin lahat ng hito, at ang hito nga raw nakatabi niya ang nag-iisa na lamang na siyang alaga raw ng kanyang kuya. Tsaka tanging master lamang daw ng Ling Xiao Pavilion ang kayang mag-cultivate ng nasabing spiritual pet kaya walang kwenta nga raw ito kung tutuusin. Gamit ang ahas ay muli na naman nga nitong inatake si Liu Fengmang, ngunit basic lamang na hinarang ng ating bida gamit lamang ang mga kamay nito. Dito na nga nito pinaatake ang bagong tagpong hito, na siyang pamwesto sa buntot ng ahas at kinagat ito. Kainin mo, seryosong utos na nga ni Liu Fengmang, na siyang seryoso mode din ng pagkaliit-liit na hito at sinapsap ang dambuhalang ahas na tila pansit kanton lamang. Lubos kinagulat na nga ito ni Miss Bai at di makapaniwala sa mga kaganapan, habang rekta naman ang umalis si Liu Fengmang at nagpaalam sa dalaga. Todo takbo na nga ito papalayo sa mga alagad ni Miss Bai,
hanggang sa kalaunan ay tuluyan ang nakatakas ng sumakabilang bundok sa tulong ni Bansot Cactus. Todo sorry na nga lang ang mga alagad ni Miss Bai at nakatakas nga ang ating bida, hanggang sa marinig na nga ito ng kapatid ni Miss Bai na saktong dumating sa eksena sakay ng isang bird. Samantala, nagising naman na si Liu Fengmang sa bundok na kinabagsakan nito, habang todo sumbong naman itong si Dalaga kay kuya niya at ginamit nga raw ng ating bida ang alaga niyang hito para kainin ang spiritual pet niyang ahas. Malakas pala yun kuya, ba't hindi na lang yun ang binigay mo sakin una pa lamang? Ayon naman sa kuya nito ay walang kwentang pet ang hito, ngunit sa kamay nga raw ni Fan Lingxiao ay ito ang pinakamalakas, ngunit matagal na nga raw itong patay, kaya wala silang dapat ipag-alala pa. Habang sa bundok naman ay muling nabuhayan ang ating bida, at bagamat olats daw sila sa dating buhay niya, ay sisiguraduhin niyang babawi sila ngayon ng alaga niyang hito. Nagiging hito daw pag puro nude lang at walang like at subscribe, hahaha charot lang. Rekta na nga si Liu Fengmang sa pinakamalapit na inn, at dito naghanap ng isang speed-type pet sa innkeeper. Napalingon naman ang iba nang sabihin ng ating bida na miyembro siya ng Lingxiao Pavilion na siyang may kasunduan daw sa nasabing inn. Wala naman itong naging kaso sa bantay, ngunit tinanong siya kung ano ang code ng kanilang sekta para magpatuloy sa kanilang transaksyon, na may kasamang galaw at salita ika na nga nito. Agad naman itong ibinigay ni Liu Fengmang na kumanta with matching sayaw ng Baby Shark na siya nang ang kinagulat ng bantay at nagmungta nga ang ating bida, hanggang sa siyang tunay nga ay makitang ito talaga ang code ng Lingxiao Pavilion at yun ay inakalang joke-joke lang ng binatang kaharap. Agad na-request naman ni Liu Fengmang na bigyan siya nito ng Sonic Falcon o kaya naman ay Shadow Fanter. Ngunit sa kasamaang palad ayon sa bantay ay wala na raw sa lista ang kanilang sekta kaya baboy na lamang ang nakuha nito bilang service pet. Nagmadali na nga itong bumiyahe habang napapaisip sa mga nalaman kay Manong Bantay, na mula sa B-class, napuntang C-class, napuntang D-class, hanggang sa natanggal na nga raw ang kanilang sekta sa liga, na umabot sa puntong pati ang mga hito na signature pet ng kanilang sekta ay ipinag-utos na ubusin at patayin lahat. Sa kanyang paglalakbay ay dumaan nga muna siya sa isang inn at dito pinag-amet ang kanyang mga sugatang spiritual pets. Agad naman itong inasikaso ni Ate Cute habang rekta naman ang ating bida na nagbaka sakaling bumili ng defense skill na bubbles kay Manong Bantay na sinabing nag-iisa na lamang ang nasabing scroll. Kukunin na nga sana ito ni Liu Fengmang ngunit biglang sumingit ang lalaking ito at sinabing sa kanya ito at babayaran niya ng triple pa. Di naman sumang-ayon ng Bantay at nauna na nga raw ang ating bida, na kinabuisit na nga ng lalaki at talagang tinanggihan daw ang triple niyang offer sa scroll. Naglabas na nga ito ng spiritual pet ngunit biglang natigilan ng makilala ang kasalukuyang katawan ng ating bida at tinawag itong master. Kalaunan ay todo kain na nga ang ating bida at nilibre ng nasabing lalaki at kinukumusta siya. Sinakiyan na nga lang ni Liu Fengmang ang lalaki bagamat di ito kilala, hanggang sa mapatanong na nga ito at bakit di raw siya umiinom ngayon na tila kakaiba raw kay Master Liu Fengmang. Rason naman ng ating bida na nakipag-inuman na raw kasi siya kagabi kasama ang isang chicks kaya medyo may amats pa daw siya ngayon. Binaliwala naman ito ng lalaki at sinabing makipag-inuman pa rin siya sa kanya, at kung sakaling matalo nga raw niya sa inuman ay pwede niyang kunin anuman rito. Wala naman nang ang nagawa si Liu Fengmang kundi sakyan na lamang ang makulit na lalaki, sabay napa-flashback sa kanyang nakaraan, kung saan may kahinaan sa pag-inom kaya nag-aalala. Abat nagulat na nga lang si Liu Fengmang nang basic lamang niyang matalo sa inuman ang lalaki, at mukhang matibay daw sa inuman ang kasalukuyan niyang katawan, sabay sinamantala na nga ang pagkakataon para makaalis sabay dinala na ang scroll na kanilang pinag-aagawan kanina. Bago umalis ay pinakawalan rin niya ang nakataling bata na kasama ng nakainumang lalaki. Happy-happy na nga si Nian sa bagong bubble skill na ibinigay ni Liu Fengmang habang sa malayo ay pinakita naman ang pagsunod ng babae na pinakawalan niya kanina. Samantala, sa Lingxiao Pavilion ay kaguluhan naman ang nagaganap, kung saan nilusob ang mga ito ng isang sekta na nagngangalang Mega Rock Gang, na siyang minamaliit ang kanilang sekta. Pumalag na nga rito si Duan Ye na siyang pinalabas ang spiritual spirit niyang pusa at ipinanglaban sa mga kalaban. Sa taglay nitong liksi ay basic nga lang nitong pinatumba ang mga kalaban, na siyang lubos kinagulat nila kalbo. Todo yabang na nga si Duan Ye at wala nga raw silang pan-apat sa Pokemon niya este Spiritual Spirit, hanggang sa kakadada nito ay di na nga namalayan ang palihim na atake ng kalaban. Agad naman itong naagapan ng pusa ngunit sa kasamaang palad ay sinamantala ng kalaban, ayun nadali ang pusa.
Samantala, dumating naman na sa Lingxiao Pavilion ang ating bida, ngunit nagtataka sa itsura at paanong ganito na raw ang kanilang sekta sa loob lamang ng nakalipas na 1 taon, hanggang sa dito na nga niya inabutan ang mga pangyayari na lubos niyang kinagulat. Iyak-iyak na nga si Duanye at napuruhan ang alaga niyang pusa. Meow mimi meow meow, meow 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 meow. Ika naman ang pusa, hanggang sa kasamaang palad ay namatay na ito sa kamay ng kanyang amo. O ano na, huwag na kasi kayong pumalagpang napakawalang kwenta niyong sekta, patawa-tawa na nga ni Kalbo. Isuko na nga lang daw nila ang kanilang lugar nang wala nang masaktan pa at matapos na. Natigilan na nga lang ang mga ito nang umeksena na itong si Teddy Dog at binanata ng ihi ang mga kalaban. Nagulat nga rin itong si Guling at namalikmatang nasa harap niya ang kanilang master, ang ating bida na siya nang tumayo laban sa grupo ni Kalbo. Basic nga lang nitong pinatumba ang kalabang butiki gamit si Teddy Dog, na siyang lubos kinagulat ni Kalbo at paanong natatalo raw ng isang pagkaliit-liit na aso ang dragon lizard niya. Sa galit ng mga kalaban ay inilabas na nga ng mga ito ang lahat ng kanilang spiritual pet, habang pasimple naman itong pinasunod ni Liu Fengmang sa bandang labas ng Lingxiao Pavilion. Tawa-tawa na nga ang mga tanga at inakalang nabahag na ang buntot ng ating bida, hanggang sa nawala na nga ang mga ngiti nito ng mapansing wala na ang kanilang mga spiritual pet at nakita ang alagang hito ng ating bida. Salamat sa pagkain, ika na nga ni Liu Fengmang habang naguguluhan pera ng mga kalaban at paanong may hito daw ito sa matagal na raw itong pinapatay lahat ng liga. Hype ka isusumbong ka namin, pananakot na nga ng mga kalaban sa ating bida, hala takot ako. Ika naman ni Liu Fengmang sabay ribat na paano raw sila makakasumbong kung lahat sila nakain na ng kanyang alaga. Natamimi na nga ang mga ito sabay na sabi na lamang na pagbibigyan na lamang nila ang ating bida sa pagkakataong ito. At makikita nga raw nito sa susunod, sabay takot na nagsialisan. Natawa na nga lang dito si Liu Fengmang hanggang sa dumating naman na sa eksena si Guling at nagpasalamat sa kanya. Di pa man tapos sa pagsasalita ang dalaga ay nagulat na nga lang ito nang biglang yakapin ng ating bida at masaya nga raw siyang nagkita silang muli. Pinagtaka na nga ito ng dalaga at napatanong kung sino raw ba siya. Muntik-muntikan na ngang masabi ng ating bida ang kanyang tunay na pangalan hanggang sa biglang natigilan ng maalala ang mga kaganapan, at di pa nga raw niya alam kung sino ang kanyang tunay na kalaban at baka mismong malapit lamang sa kanya dati. Sorry na nga lang ang ating bida at nagpakilalang si Liu Fengmang, na siya namang binati nitong dalaga at nagpakilalang si Guling. Muli ay namalikmata na naman nga itong dalaga habang rekta naman ang pumasok sa Lingxiao Pavilion itong ating bida. Agad namang ipinakilala ni Guling sa kanyang mga kasamahan ang ating bida, na siyang nagtanggol daw sa kanila. Sa kabila nito ay tila wala namang pakialam ang mga ito at bakas sa mga mata ang dismaya sa mga kaganapan sabay dali-daling may lumapit na lalaki at puntahan nga raw nila si Duanye. Naghalong galit at pighati na nga ang nadama ni Duanye dahil sa sinapit ng spiritual pet niyang pusa, sabay pakita sa flashback noong nahuli pa lamang nila ito sa kagubatan at mismong bigay pa ng ating bida kay Duanye. Kalaunan ay nagpaalam na nga ito sa kanila nang may lungkot sa mga mata nito. At aalis na nga raw siya sa Lingxiao Pavilion. Patay na nga raw lahat ng kanilang spiritual pet kaya wala nang dahilan pa para manatili sa kanilang sekta. Maging si Liu Fengmang ay nagulat sa mga narinig, dahil si Duanye ang pinakauna niyang nakasama para itaguyod ang Lingxiao Pavilion, noong panahong walang-wala pa ang sekta na ito, ngunit ngayon ay siya pang pinakaunang sumuko at aalis sa kanilang napag-iwanang sekta. Subok pa nga niya itong pinigilan at sinabing may pag-asa pa ang sektang ito. Ngunit tinawanan lamang siya ni Duanye at sino raw ba siya para sabihing may pag-asa pa ito isa lang naman daw siyang estranghero. Sila nga raw ang pinakamalakas na sekta at wala siyang pan-apat ditong bida-bida siya. Natamimi na nga lang ang ating bida habang si Guling naman ang subok na pumihil sa binata at sinabing kailangan daw nilang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanilang master at protektahan ang Lingxiao Pavilion. Buwisit isa ka pa, patay na nga si Master Bobo ka ba, ba't ba pinipilit mo pa sa alam naman nating si Master lang naman ang tanging bumuhay ng sektang ito, at ngayong wala na siya, wala na rin kwenta ang sektang ito, ika na nga ni Duanye. Sorry pero aalis na ko sa lugar na ito, dagdag pa nga nito habang todo iyak na lamang nagawa ni Guling. Maging ang iba nilang kasamahan ay isa-isa na nga ring umalis sa kanilang sekta, sabay ang unti-unting pagbagsak ng ulan na tila ba nakisabay din sa lungkot na nadama ng lahat. May huling pabaw na nga ang mga ito bilang respeto sa Lingxiao Pavilion habang napaluhod na nga lang ang ating bida sa lahat ng mga kaganapan.
Papitik na rin po muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Kinaumagahan, 3 na lang ang natitirang miyembro ng pavilion. Malungkot si Gulingling sa sinapit nila. Sa pagkamatay ng kanilang master, si Duan sana ang susunod na master, pero umatras na siya sa tungkulin. Kailangan nilang pumili ng bagong pinuno, at may naisip si Kai, akala ni Liu Fengmang siya ang tinutukoy, pero si Guling pala. Nag-aalangan si Guling dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Pero dahil suportado siya ng lahat, tinanggap niya pansamantala ang posisyon. Inilagay ang larawan ni Hu sa ilalim ng master flag, at tinanong siya agad kung ano ang susunod na plano. Bago pa siya makapagsalita, nagmungkahi si Liu Fengmang na manghuli ulit ng espiritong alaga, pero agad din siyang humingi ng paumanhin, hindi na siya ang master. Sumang-ayon si Guling, dahil halos naubos ang mga espiritong alaga sa nakaraang pag-atake. Naglabas siya ng mapa, pero halos lahat ng magandang lugar ay okupado na. Biglang sinabi ni Liu Fengmang na may alam siyang lihim na tirahan. Sinundan siya ng grupo, pero laking gulat nila nang madatnan nilang pan ng tao ang lugar. Nilinaw ni Liu Fengmang na hindi yun ang sinasabi niya. Dinala niya sila sa gilid ng bangin at tumalon, naglat ang lahat pero ligtas siya. Guling mamat siya ng cactus vines para maibaba sila, at ipinakita ang isang lihim na kuweba. Dito raw makikita ang isang Lord Class na espiritong alaga. Nagulinglat si Sesno nang marinig ang Lord Class pet, kaya ipinaliwanag ni Liu Fengmang, ito ay tawag sa mga alagang may likas na lakas. Mas agresibo at mas bihira sila. Biglang napansin ni Yu ang isang naglalagablab na hayop, isang three-tailed firefox, na ibig sabihin ay mayroon itong master na malapit lang. Nagbabala si Liu Fengmang, may ibang tao sa kuweba, at hindi pa man sila nakakilos, inatake na siya mula sa likod. Hindi siya tinamaan, pero sinabi ng kalaban na sakop niya ang lugar at pinapaalis sila. Tinakat niya ang grupo para makuha ang Lord Class pet, tinawanan lang siya ni Liu Fengmang. Wala silang alaga sa ngayon, pero nagkunwaring uhaw sa laban ng grupo. Umalis ang kalaban. Maya-maya, naramdaman ni Liu Fengmang na paparating na ang Lord Class pet. Bigla na lang sumugod si Su at ang Firetails papunta rito. Habang sinusundan nila, nagbabala si Liu Fengmang, mature stage na ito, kaya may kakaibang abilidad. Sinugod ng Firetails ang panda, pero bigla itong nagpaputok ng laser mula sa sungay. Tinamaan si Su at biglang nawala ang kulay sa kanyang katawan. Nang muling umatake ang panda, si Liu Fengmang naman ang tinamaan, nagkaroon siya ng mga purple patches. Nag-alala si Liu Fengmang at pinatawag si Teddy Dog para gamitin ang ihi-detox skill. Wala namang nakitang mali si Teddy Dog, pero ginawa pa rin niya. Walang epekto ang detox, kaya nainis si Liu Fengmang. Isa pang laser ang pinakawalan ng panda, pero nang suriin nila ang Firetails, napansin nilang parang pintura lang ang pinsala. Na-realize ni Liu Fengmang, hindi totoong pinsala, kundi ilusyon. Ang panda ay guling magamit ng kulay para mandaya sa kalaban. Dahil dito, mas mahirap ito kalabanin. Inutos ni Su sa Firetails na umiwas sa mga atake. Ginawang invisible ng panda ang kawayan kaya hindi ito nakita ng Firetails, tinamaan ito. Nag-alala si Su kaya humingi siya ng tulong kay Liu Fengmang kapalit ng patas na hatian. Hindi tiwala si Liu Fengmang, pero pumayag na rin. Pinatawag niya si Teddy Dog para umihi sa panda, pero nalinlang sila, ilusyon lang pala ito. Ang tunay na panda ay biglang umatake sa cactus. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag at bigla na lang nawala. Muling naging alerto sina Liu Fengmang at Su. Nang makakita ang Firetails ng guling magalaw, agad itong umatake, pero bitag pala yun. Mula sa kisame, bumagsak ang panda at inatake sila. Ginamit nito ang ultimate skill, binago ang lahat ng kulay sa paligid para lituhin ang utak nila. At habang sabog ang isip nila, tuloy-tuloy ang atake ng panda. Habang gulinglo ang lahat, si Teddy Dog ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Dahil sa kapangyarihan ng panda na nagpapalit ng kulay, nagiging disoriented ang sinumang humahabol. Pero si Teddy Dog, na bulag sa kulay, ay hindi apektado. Para sa kanya, parang nagkakagulinglo lang sina Liu Fengmang at Su. Hindi na siya makatiis na panoorin ang master na natatalo, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tinapak sa ulo ang panda mula sa likuran. Nang bumagsak ito, iniihiyan niya ito.
Nagulinlat si Liu Fengmang sa bilis ng pangyayari, pero natuwa rin nakuha na nila ang Lord Class Pet. Subalit biglang inagaw ni Su ang panda at tumakbo. Sinundan siya ng grupo, pero inilabas niya ang alagang dandelion at lumipad palayo. Walang paraan para habulin siya. Dismayado ang lahat, sayang ang effort, at baka hindi na nila muling matagpuan ang ibang Lord Class Pet. Kaya minungkahi ni Liu Fengmang na pumunta na lang sila sa palengke bukas para maghanap ng bagong alaga. Kinagabihan, dinala ni Su ang panda sa East Sec Temple. Nagulinlat si Yu nang makita ang Lord Class Pet, hindi niya inasahang kayang hulihin ni Su ito mag-isa. Pero hindi nagpunta si Su para sa papuri. Gulingsto lang niyang tuparin ni Yu ang kasunduan, ibalik ang kanyang alagang Ice Tails. Habang kausap si Yu, hindi napansin ni Su na may kakaibang guling malo sa kanyang anino. Ipinatawag ni Yu ang kanyang mga tauhan para ilabas ang alaga ni Su. Sa halip, tinangka nilang kunin ang Fire Tails. Ipinakita ni Yu ang tunay na motibo, hindi talaga niya balak ibalik ang alaga ni Su. Lumaban si Su gamit ang Fire Tails, pero inilabas ni Yu ang kanyang alaga, isang higanteng halimaw mula sa anino ni Su na agad siyang tinamba. Kinabukasan, nagpunta sa bayan sina Liu Fengmang para bumili ng alaga. Habang nag-iikot si Liu Fengmang, napansin ng grupo ang wanted poster ni Liu Fengmang. Piniling manahimik muna si Guling at obserbahan si Liu Fengmang, baka hindi pa naman siya ganoon kapanganib. Bumalik si Liu Fengmang at tinanong kung may problema. Tumanggi ang grupo at nagpatuloy sila sa pagbili ng spiritual pet. Pero kulang sila sa pera, kaya nagtungo muna sila sa bangko. Laking gulinlat ni Liu Fengmang nang malaman na wala na ang laman ng account nila, na withdraw lahat kamakailan. Naiyak si Guling, pero naalala ni Liu Fengmang na siya pala ang nag-withdraw noon. Mabuti na lang at may natira pa siyang pera. Sa palengke, na-inlove si Guling sa isang scent keeper, pero sobra ang presyo. Kaya tumawad si Yu, tinawag pang pangit at walang silbi ang alaga ng tindero para mapababa ang presyo. Nagtaguling GMP siya, kahit medyo nasaktan ang ego ng tindero. Nang makita ito ni Shi, humingi rin siya ng tulong kay Guling para makakuha ng alaga. Sa wakas, nagkaroon na ng alaga sina Shi at Guling. Pero si Yu ay wala pang napipili, kaya nagpatuloy sila sa pag-iikot. Biglang may nag-alok kay Yu ng bagong spiritual pet, ang panda na ninakaw sa kanila kahapon. Kilala ng lahat ang panda, at hinarap nila ang tindera. Alam niyang ninakaw ito, pero kampante siya dahil miyembro siya ng East Sec. Sinasabi niyang hindi sila pwedeng umatake sa publiko dahil bawal yun sa mga patakaran. Walang bawal sa paggamit ng spiritual pet na wala pang master. Kaya nilapitan ni Shi ang panda, binigyan ito ng ideya, at kunwaring pinatakas ito. Nataranta ang tindero, binuksan ang hawla para habulin ito, pero ilusyon lang pala. Nasa loob pa rin ng panda, at galit ito. Isang suntok ang ibinigay sa tindero. Nag-aalala si Liu Fengmang na baka may masaktan, pero pinakalma siya ni Yu. Lumapit siya sa panda at ikinwento kung paanong bumagsak ang kanyang sekta, at wala siyang nagawa noon. Hiniling niyang maging alaga niya ito. Naantig ang panda sa kanyang kwento, kaya pumayag itong makipagbond kay Yu. Ipinaliwanag ni Guling kung paano isagawa ang ritual. Nang matapos ito, opisyal ng alaga ni Yu ang Lord Class Pet. Masaya si Liu Fengmang para sa kanya, pero napansin niya ang mga elemental tails na nakakulong sa tindahan. Ayon sa kanyang alaala, mahal ni Su ang mga ito, imposibleng ibenta niya ang mga ito ng kusa. Tinanong niya ang mga spiritual, at kinumpirma nilang bihag si Su. Gulingstang iligtas siya ni Liu Fengmang, pero napakalakas ng Yesek. Gayunpaman, may plano si Liu Fengmang. Bago siya mamatay noon, nagtago siya ng upgrade pill sa ilalim ng puno. Sa tulong ng mga yon, may pag-asa silang palakasin ang kanilang mga alaga at labanan ang Yesek. Papitik na rin po muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Sa kabilang sekta, nakakadena na nga si Su at tinutorture para pilitin siyang i-break ang contract niya sa mga alaga niya. Pero kahit gawin pa niya yun, alam niyang papatayin pa rin siya sa huli ng mga kupal na ito. Kinagabihan, nagsimula na ang raid ni Liu Fengmang. Naririnig ni Su ang kaguluhan sa labas pero clueless siya kung ano ang nangyayari. Pagdating ng grupo ni Liu Fengmang sa selda niya, agad nilang pinalaya si Su. Tumakbo papunta sa kanya sina Fire at Ice Tails, at sobrang saya ni Su na ligtas sila.
Di niya maintindihan kung bakit tumutulong si Liu Fengmang sa kanya, pero simple lang sagot ng ating bida, at yun ay may mission sila ngayon at kailangan nila ng malakas na kasama. Nang marinig na hahatian siya ng anumang makukuha nila ay agad kinuha ni Su ang damit niya at sumama na sa raid laban sa East Sect. Maya-maya, dumating si Yu at nadatnan ang mga bantay niyang bagbog. Sinabi ng isa na inatake sila, na siyang kinagulat ni Yu at talagang may sumubok umatake sa mismong sect nila. Samantala, todo hanap naman si Liu Fengmang kay Yu para hamanin nito, pero imbes na si Yu ang matagpuan, ay natsyempohan niya ang treasure room ng kalaban, abat jackpot. May mga rare antiques, scrolls, at upgrade materials. Sakto, pwede na niyang i-upgrade sina Teddy Dog at Cactus. Pero dahil matagal ang upgrade, kailangan munang matapos ang laban. Biglang lumabas si Yu mula sa dilim. Inalok niyang makihati si Liu Fengmang sa materials kung lilipat siya sa East Sect. Pero tinanggihan nito ni Liu Fengmang, may utang na loob raw siya sa Ling Xiao Pavilion, at nandito siya para mag-higanti. Sinabi ni Yu na kung talagang gusto niyang mag-higanti, dapat sa traidor ng Ling Xiao Pavilion siya magalit, hindi sa kanya. Deadma nga lang rito si Liu Fengmang, kaya hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa, umatake agad si Yu, target ang mga mata ng ating bida. Buti na lang naisalba siya ni Cactus, pero pinakawala ni Yu ang shadow pet niya. Tumakbo si Liu Fengmang sa treasure room habang hinahabol ng shadow. Wala siyang magawa kundi ihagis ang mga antiques para mapigilan ito. Sa gulat niya, gumana yun dahil ayaw masira ni Yu ang mga mamahaling gamit niya. Kaya naisipan ni Liu Fengmang na utusan si Teddy na ibagsak ang vase sa estante. Nang nabasag, halos mapraning si Yu. Kasunod niyan, si Cactus naman ang bamanat, kung saan tinumbahan ang mga kalaban ng estante. Akala ni Liu Fengmang tapos na, pero bigla na lamang siya nasaksak sa dibdib ng shadow. Malakas ang kalaban, kaya kailangan niya munang umatras at hanapin ang mga tropa niya. Sa kabilang banda, tapos na ang grupo ni Guling sa pagpapalaya ng mga nakakulong, pero bigla silang nabahala nang may sumabog sa direksyong pinuntahan ni Liu Fengmang. Nang makarating si Liu Fengmang sa grupo nila Guling ay sugatan na nga ito. Na siya na nga nilang inagapan. Biglang dumating ang Shadow at tinarget si Su, pero nauna ang Fire at Ice Tails para protektahan siya. Sinubukang atakihin ni Fairy Tails ang Shadow pero bigla itong nawala, tapos biglang lumitaw sa likod ni Su. Bago pa siya madali ay binanata na ito ni Ice Tails, kaya umatras ang kalaban. Ginamit ni Yu ang light skill ng panda niya para pahinain ang Shadow, at naging effective ito. Nang gumaling na si Liu Fengmang, bumalik siya sa laban, pero dahil ongoing pa ang upgrade ng pets niya, hindi pa niya magagamit ang mga ito. Habang pinipigilan ni na Fire at Ice Tails ang Shadow, naghanda si Shi ng ultimate attack gamit ang Formback Bomb. Pero hindi papayag si Yu na matalo ang Shadow niya, kaya pina-activate niya ang second form nito, ang Bone Armor na mas malakas na. Mabilis na natalo ang lahat maliban kay Guling, na siyang bagong master ng pavilion. Tuwang-tuwa si Yu sa chance na durugin siya. Inangat ng Shadow ang kamay nito para umatake, pero bago tumama, dumating si Nyan, upgraded na at mas malakas. Laking gulat ni Yu dahil akala niyang extinct na ang mga catfish pets. Pati si Guling nagulat, ang tanging taong kilala niyang marunong gumamit ng ganitong pet ay ang Yumaong master nila. Naisahan ni Liu Fengmang ang Shadow at napaatras ito. Pero nagpalit ng strategy si Yu, ranged attacks naman ang ginamit nito. Todo iwas na nga si Nyan sa spikes, ngunit naisahan pa rin siya at napin sa lupa. 50-50 na nga ito, mabuti na lang at may bubble defense si Liu Fengmang, kaya nailigtas siya. Pinapigil niya si Cactus sa Shadow gamit ang vines, at nang mahawakan na ito, umatake si Nyan at sinimulang sipsipin ang Shadow. Hindi pumayag si Yu na mawala ang Shadow, kaya pinilit niya itong tumakas. Kumapit sa lupa ang Shadow pero pinataas siya ni Nyan sa ere, wala na itong makakapitan kaya sa huli, nalunok na ito ng tuluyan ni Nyan. Physically, wala na ang Shadow, pero buo pa rin ang core kaya posibleng i-summon ulit ito. Agad pinapante ni Su si Fire Tails para sirain ito. Ngunit bago pa mawasak, ay binanata na siya ni Yu gamit ang natirang enerhiya ng Shadow. Nasira ng bahagya ang core pero hindi pa tuluyang nawasak. Takbo agad sina Liu Fengmang at Nyan para durugin ito, pero biglang may dalawang kamay ng Shadow na lumitaw at sinalansang sila sa lupa.
Wala nang lakas si Liu Fengmang, at kung makabalik pa ang Shadow, ay siguradong tepak na silang lahat. Pero bago pa makapag-summon si Yu ulit, dumating bigla yung babae na sinagip ni Liu Fengmang sa bayan. Walang kaalam-alam sa nangyayari, pero binasag niya ang core. Babanat pa nga sana si Yu, ngunit wa-epek sa ribat ng dalaga. Dahil dito ay nagpasalamat ang ating bida, na siya naman kinakilig-kilig ni ate mo ayon di kinaya tumakbo na lamang. Matapos ang laban ay rekta na sila sa mga kayamanan ng kalaban. Pero naging swap ang si Su at humingi ng 70% ng share. Mabuti na lang, may bagong skill si Teddy, Amnesia Piece. Inispray nila ito kay Su at bigla niya nakalimutan lahat, pati demand niya. Na-convince siya na sumang-ayon siyang ibigay ang share niya bilang sorry sa nakaraang issue tungkol sa panda. Ayos na ang lahat. Kaya pinapili ni Liu Fengmang ang grupo ng mga bagong pets mula sa koleksyon ni Yu. Nakakita siya ng Fire Steel Ball at feel niya bagay ito sa kanya. Pero habang kinokontrata niya ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan at nawalan ng malay. Pagmulat niya kinabukasan, nasa kama na siya, binabantayan nila Shi. Nag-alala ito sa bigla niyang pag-collapse kahapon, kaya ngayon kasama ni Yu. Magluluto sila ng masarap para makatulong sa pag-recover ni Liu Fengmang. Hindi pa rin sigurado si Liu Fengmang kung ano talaga ang nangyari sa kanya, pero ang natatandaan niya, inatake siya ng kakaibang enerhiya matapos niyang matame ang steel ball. Naalala niya bigla na kapag nag-level up ang mga catfish, nagkakaroon sila ng sariling storage space. Curious siya, kaya hiniling niya kay niya na ipasok siya para makita kung gaano ito kalaki. Willing naman si Nyan, kaya nilunok niya ang ating bida. Pagkapasok niya, namangha siya sa loob. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong progress, siguradong aabot sa third stage ng soul bonding ang pets nila bago ang D-rank sect assessment na gaganapin sa loob ng ilang buwan. Pero bago niya harapin ang assessment, may mas mahalaga pa siyang kailangang ayusin, kailangan niyang tukuyin kung sino ang traidor na sumire sa kanya sa past life niya. Bigla niyang naalala, ginamit niya si Nyan sa harap ni Guling. Kaya mas mabuting pag-usapan na nila yun. Hinanap niya agad si Guling at nadatnan nito sa shrine na ginawa niya para sa yumaong master. Nag-sorry si Guling dahil sa dami ng responsibilidad na napunta kay Liu Fengmang, kahit bagong solte pa lang siya sa pavilion. Pero simula nang dumating si Liu Fengmang, nararamdaman niyang posibleng maibalik ang dating ganda at lakas ng grupo nila. Sagot naman ni Liu Fengmang, hindi lang siya ang gumawa ng lahat, tulungan yun ng buong team. Pero may kailangan siyang sabihin kay Go. Ikinwento niya ang totoo tungkol kay Nyan at kung paano niya nakuha ang catfish pet. Pero hindi niya binanggit ang tungkol sa reinkarnasyon niya. Inamin ni Guling na nabigla siya nang makita niyang may catfish si Liu Fengmang, pero isinantabi muna niya yun dahil may gusto rin siyang ipakita. Kinuha niya ang wanted poster na nakita nila sa bayan at tinanong si Liu Fengmang kung totoo ba na isa siyang manyok. Lubos kinataranta na nga ito ng ating bida at todo itinanggi kay Guling, dahil maging siya hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung ano talaga ang ginawa ni Liu Fengmang, ang kasalukuyan niyang katawan ngayon, kay Miss Bai na sobrang kinagagalit nito. Seryoso niyang sinabi kay Guling na hindi siya manyok, at lahat ng ito ay malaki lang na misunderstanding. At naniniwala naman si Guling sa kanya, ilang araw na siyang kasama ni Liu Fengmang at ni minsan, wala itong ipinakitang malaswang asal. Sa totoo lang, pakiramdam niya matagal na raw niyang kilala si Liu Fengmang, kahit ngayon lang sila nagkakilala. Yung kilos niya, paraan ng pakikipaglaban, at kung paano niya kontrolin si Nyan, lahat ito ay parang eksaktong-eksakto sa dating master niya. Dahil dito, hindi na nakatiis si Guling at diretsahang tinanong si Liu Fengmang kung siya nga ba ang master niya noon. Bago yan pakurat naman ang like at subscribe ko lads baka naman oy. Napaisip si Liu Fengmang kung dapat ba niyang sabihin kay Guling ang totoo. Pero dahil di pa rin niya alam kung sino talaga ang traidor sa past life niya, pakiramdam niya delikado kung aamin siya ngayon. Kaya ang naisip niya na lamang ay magpatuloy sa katauhan niya. Hinawakan niya sa balikat si Guling at pinanindigan na lamang ang mga paratang sa kanya. Pagkarinig nito, biglang sumulpot si Yu at Shi at agad siyang tinali. Nagsisisi si Liu Fengmang kung bakit kailangan niyang sirain ang image niya ng ganun, pero at least, bukod sa ligtas pa rin ang sikreto niya, ay makakapag-imbestiga parent siya. Habang kinakaladkad ang ating bida, tinanong ni Yu si Guling kung naniniwala parent ba siyang si Liu Fengmang ay may kaugnayan sa master nila. Sabi ni Gu, noong una akala niya oo,
Pero kung ganun pala raw ang ugali ni Liu Fengmang, ay imposible siyang maging ang master nila. Pero sa ngayon, mas mahalagang araw na pagtuunan nila ng pansin, ay ang maghanda para sa D-Class Promotion Tournament. Ilang araw ang lumipas, ay dumating na ang araw ng tournament. Ang grupo ay bumiyahe sakay ng mga baboy. Excited si Shi, pero since first time niyang sumakay, ayun nagkabukol ng wala sa oras. Nag-sorry si Go kasi hindi niya naayos ang mas maayos na transport, kapos talaga sila sa budget. Habang naglalakbay papunta sa examination center, ramdam ng lahat ang kaba. Pinaghirapan nila to, at ngayon, magkakasama na ang iba't ibang plane factions sa competition island. Normally, 4 hanggang 5 factions lang ang sumasali kada taon. Napansin bigla ni Liu Fengmang na may sumusunod sa kanila. Akala niya may problema. Pero yun lang palang ship girl na nakasalubong nila dati. Matagal na pala siyang sumusubaybay kay Liu Fengmang, pero tuwing kakausapin siya ni Go, nagtatago lang siya at natatakot. Ayon kay Go, mukhang mahiyain lang talaga ang babae, at wala namang dapat ipag-alala. Pagdating nila sa examination center, laking gulat nila sa dami ng tao. Pag-akyat sa registration desk, agad silang binastos ng ibang participants. Naiinis na si Shi, pero pinakalma siya ni Go, at wag na lang daw pansinin. Laking gulat ni Go nang makitang ang examiner ay si Master Li, isang dati niyang kaibigan. Masaya rin si Li na makita siya, pero nagtataka si Go kung bakit ang daming sumali ngayong taon. Ipinaliwanag ni Li na mula nang bumagsak ang Lingxiao Pavilion, maraming criminal factions ang nagnakaw ng resources nila. At dahil doon, nakasali ang mga ito sa promotion exam. Naglakas loob pa ang mga magnanakaw na insultuhan ng pavilion, pero pinatigil sila ni Lee. Inamin din niya na 8 slots lang ang available, kaya kung gusto ng pavilion na makasali, kailangan muna nilang lumaban at manalo. Nagtawanan ng ibang factions, tingin nila, sobrang hina ng grupo ni Go para makipagsabayan sa kanila, lalo na ang dalaga. Pero biglang humarap si Liu Fengmang at tinanong kung aling factions ang nagnakaw sa kanila noon. Sabi ni Go, ang grupo ng Hongfu, Guangxia, Xiangnan, at Yayang ang may mga kasalanan. Tinawag ni Liu Fengmang ang pangalan ng mga ito, lalo na ang Hongfu, na pinamumunuan ni Wang Fuji. Naalala niya na ilang taon na ang nakaraan, nanlumo ang Hongfu faction at humingi ng tulong sa Lingxiao Pavilion. Dahil sa yumaong master, nabuhay ulit ang faction nila. Pero ngayon kung makaasta akala mo walang mga utang na loob. Agad kinontra naman ito ng kupal, at normal lang daw ang magnakaw, lalo na kung may pagkakataon. Nadismaya si Liu Fengmang sa pagiging walang hiya ni Wang, pero sa isang banda, mas madali na para sa kanya na gumanti. Tinawag niya si Teddy, at nagulat ang lahat nang makita itong level 8 na pala. Akala nila, wala nang malalakas na alaga ang pavilion. Tinawanan nga lang ito ni Wang at sinabihan ang grupo niya na huwag matakot. Pero wala ring nagawa ang pets nila nang biglang lumabas si Cactus at winasak ang buong grupo gamit ang vines. Sinamantala ni Teddy ang pagkakataon, at umihi kay Wang. Pero hindi lang basta ihi, poison pito, kaya ilang sandali lang, na-paralyze si Wang. Tinawag ni Wang ang ibang factions para tumulong, pero laking gulat niya, lahat ng miyembro ng pavilion, naka-upgrade na ang pets. Mabilis nilang napabagsak ang ibang kalaban. Hinawakan ni Liu Fengmang si Wang sa kwelyo at sinabing kailangan nilang ibalik ang lahat ng ninakaw nila, at may 200% interest pa. Sa takot ay agad nag-sorry ang mga leader ng kalaban. Lalo na si Wang na namayolet na ang bibig, kaya naman iniutos na ng ating bida kay Teddy na gamitin ang Detox P para gumaling na ang kupal. Na-impress si Lee sa ipinakitang lakas ng pavilion. Dahil tinalo nila ang 4 na factions, automatically qualified na sila sa tournament. Ang 3 factions na papasok ay ang Lingxiao Pavilion, Wango Gate, at Baimu Study. Biglang napansin ni Shi na nandoon din si Su, at laking gulat niya na miyembro pala ito ng Baimu Study. Akala ni Liu Fengmang ay walang faction si Su, hanggang sa magmayabang na nga itong natural lang naman para sa malalakas gaya niya na kunin ng ibang grupo, sabay nagulat sa bilis ng pag-level up ni Liu Fengmang mula noong huli silang nagkita. Habang nag-uusap, inamin ni So na malakas talaga ang grupo ng ating bida, kaya tinanong niya kung pwede ba silang mag-alyansa. Pagkarinig nito, biglang sumingit ang leader ng Wangu faction at nag-alok din ng alyansa, perfect chance daw para makipag-partner sa malalakas. Pero si Su, agad itong ni-reject,
kasi para sa kanya, masyadong mahina ang mga taga Wangu faction. Dahil dito, uminit ang ulo ng kalbo. Si Liu Fengmang naman, piniling wag na makisawsaw, ayaw na niyang makabuo ng bagong kaaway bago pa man magsimula ang tournament. Pero bago pa lumala ang bangayan, nagsalita na ang master ng Bai Study at pinatigil si Su. Nagulat si Liu Fengmang nang makita na matandang babae pala ang master ng Bai Study, pero ramdam niya ang lakas nito, kaya hindi niya ito minaliit. Maya-maya, tinawag na lahat ng participants, kailangan na raw nilang pumunta sa Tournament Island. Dumating ang mga cat fans, ang mga giant flying pets na magsasakay sa kanila. Kinabahan si Yu, first time kasi niyang sasakay ng ganito kalaking pet, di tulad ng iba na sanay na. Pagdating sa isla, sinalubong sila ng isa pang examiner na si Lu. Nagulat siya nang malamang kasama sa tournament ang Lingxiao Pavilion. Ipinaliwanag ni Li na si Guna ang bagong master at balak nilang ibalik ang dating ganda ng pavilion. Excited si Lu, dati raw ay fan siya ni Master Fan at hanga siya sa kung paanong tinayo at pinatibay nito ang pavilion noon. Nakakalungkot lang daw na bumagsak ito matapos mamatay ang master nila. Sabi ni Go, gagawin nila ang lahat para muling buhayin ang pangalan ng pavilion. Masaya si Lu na marinig ito, kaya binati niya sila ng good luck. Sa di kalayuan, naiinggit ang leader ng Wangu faction, hindi raw patas at obvious ang favoritism sa Lingxiao Pavilion. Kaya mukhang mas mainam daw nakakampi niya ito mahirap na. Ilang sandali pa, tinipon ni Lu ang lahat at ipinakita ang bagong gear para sa tournament, isang bracelet na galing sa ulo ng Consonance Pet. Ipinaliwanag niyang ginagamit ito para i-monitor ang bawat kalahok sa real-time at may 3 simpleng rules. Una ay dapat suot lagi ang bracelet. Pangalawa ay bawal mahulog sa tubig, kundi ay automatic disqualified. Pangatlo ay bawal umatake sa mga sumuko na. Violation sa alinman dito katumbas ay recta disqualification. Pagkatapos, dinala na ang lahat sa kani-kanilang starting points. Habang paalis na si Lu, sinabihan pa niya si Gu na umaasa siyang magbabalik ang glory days ng pavilion. Samantala, dumating na sa examination center ang Bai family. At si Bai Tanshu nga ang magiging supervisor ng tournament na ito. Kasama rin niya ang nakababatang kapatid nito na gusto lang daw manood. Si Lu naman, may duda sa Bai family, kasi may chismis na sila raw ang dahilan ng pagkamatay ni Master Fan. Agad kinontra ito ni Tanshu, at sinabing kahit magkalig sila noon, never raw nilang ginusto na patayin si Master Fan. Sa totoo lang, nasubukan pa nga raw niyang makalaban si Master Fan dati, at kahit pareho silang bata, sobrang lakas raw talaga ni Master Fan. Wala siyang nararamdamang inggit, puro respeto lang para rito. Di nagtagal ay sinimulan na nila ang paligsahan. Biglang nagbago ang buong isla, lumitaw ang malawak na arena. Naka-activate na rin ang lahat ng Consonance Pets para ma-monitor ang players. Isa sa mga Consonance Pets ay nasa tuktok ng bundok at biglang nagkalat ng 500 glowing orbs sa buong isla. Ipinaliwanag ni Li na bawat orb ay may puntos. Kapag umabot na sa 300 orbs ang nakuha, lilipat na sa next phase ang tournament. Akala ni Shi ay masyadong madali ang challenge. At nang idikit niya ang orb sa bracelet, biglang na-absorb ito at nadagdagan ng points, mukhang legit nga raw. Nakakita ulit si Shi ng isa pang orb, pero naagaw ito ng isang golfer pet at tumakbo palayo. Nakita rin nila na halos lahat ng orb, unti-unti nang kinukuha ng ibang teams. Dahil dito, nagplano agad si Liu Fengmang. Simple lang ang goal, kailangan nilang makakuha ng at least 20 orbs para makasigurong papasok sa next phase. Kung 4 silang kukuha, kailangan lang nila ng tigli 5 orb bawat isa. Magkikita na lang ulit sila pagtapos na ang phase. Samantala, naglakad sina Tanshu at Linsu sa control room. Namangha si Linsu sa bilis ng ibang teams. May isang ang team na may 18th orbs agad. Napansin nila na may red mark ang bracelet nila, ibig sabihin, tinanggal nila ito, at sinamantala ang loophole sa rules, basta may suot ito ulit sa loob ng 3 minutes, ay di sila madi-disqualify. Ginawa ng Tian Sect ang technique na to, ipinahawak nila ang bracelet sa mga pets para mas mabilis makapag-collect. Mukhang epektibo, hanggat biglang dumating si Sheng Liao, dala ang mga pet ng Tian Team, at pinulbos silang lahat. Sa monitoring system, nagulat si Linsu nang sabay-sabay na na-eliminate ang buong Tian Sect.
Sabi ng system, hindi raw nila naisukbit ang bracelet sa tamang oras. Pero duda si Lee, sobrang talino ng team na yun para magkamali ng ganon. Kaya nagpadala siya ng examiners para mag-imbestiga. Sa kabilang banda, abala si Liu Fengmang sa pangungulekta ng orbs kasama si Teddy at Cactus. Pero may team na nakakita sa kanila, kaya nagkubli siya. Napansin niyang galing ito sa Hongluan Sect, kung saan kabilang ang nanlibre sa kanya dati. Biglang lumapit si Teddy at nilaplap ang isa sa mga babae sa team. Nagulat ang babae, kilala niya si Teddy, na aso nga raw ni Liu Fengmang. Alam niyang malapit lang ang ating bida kaya tinawag niya ito. Sa kabilang parte ng isla, nakakuha na ng orb si Guling, pero biglang inatake siya ng isang sect, at isa sa kanila ay si Duanye. Pabanat na rin lods ng like at subscribe ko ayayayayay. Masaya si Gu na makita ulit si Duan kaya agad siyang nagtanong kung anong ginagawa nito roon. Pero bago pa man siya sumagot, nilinaw ni Duan na hindi siya kasali sa loser faction na yun. Biglang sumingit ang dalawang nature faction members at pinagbantaan si Duan na umalis na lang kung ayaw niyang maging sunod na target nila. Pero hindi niya sila pinansin at tuloy lang sa pakikipagkwentuhan kay Gu. Nainis na ang dalawang kalaban kaya nagsama ng pet ang isa sa kanila. Pero bago pa ito makakilos, ay pinunit agad ng pet ni Duan. Nakilala ni Gu ang mga galaw at buntot, at sinabing si Hemi ito. Tumakbo siya papunta para yakapin ito, pero napansin niyang parang bulok na ang katawan ng pet. Wala na siyang oras magtanong dahil biglang umatake ulit ang nature faction. Sinigawan ni Gu si Duan para mag-ingat, pero alerto na itong dati. Inutusan niya si Hemi na durugin ang mga kalaban, at grabe ang naging pag-atake nito, na siyang winasak ang mga pet nila kalbo. Natain na nga sa takot ang dalawa na kalaunay sumuko na lamang bago pa sila mapatay ni Duan. Bago umalis ay kinain na nga ni Hemi ang bangkay ng mga spiritual pets ng kalaban na lubos kinagulat ni Gu. Tinanong ni Gu kung anong nangyari kay Hemi. Obvious naman daw, ika naman ni Duan, nabuhay daw si Hemi gamit ang dark magic mula sa Rakshas faction na kinabibilangan niya ngayon. Sinabihan pa niya si Gu na tigilan na ang pagsusumikap na maibalik ang pavilion, at sumama na lang sa kanya sa Rakshas. Pero imbes na sumang-ayon, inaya siya ni Gu na bumalik sa pavilion, malaki na raw ang pinagbago nila lalo na mula nang sumali ang ating bida. Sabi ni Gu, kahit isang buwan lang ng training, napaangat agad ang pets nila sa soul building stage. Pero natawa lang si Duan. Para sa kanya, si Liu Fengmang ay isang walang kwentang outsider lamang at hindi raw sapat ang ilang random pets para buhayin ulit ang pavilion. Matigas ang ulo ni Gu, alam niyang mahirap pero buo ang loob niya. Kaso, sinabi ni Duan na wala na siyang balak balikan ang pavilion, at simula ngayon, ituturing na lang niyang estranghero si Gu. Sa kabilang parte ng battlefield, masaya si Shi, nahanap na nila ni Thorn ang pang-apat nilang orb. Pero inis pa rin siya kasi kahit malakas si Thorn, parang ewan pa rin ang aura nito. Naisip tuloy ni Shi kung dapat na ba siyang magpalit ng pet. Habang busy siya sa pag-iisip, biglang tumakbo si Thorn para kunin ang orb. Nag-alala si Shi na baka may nakatago roon na kalabang nag-aabang. Pero ilang segundo ang lumipas ay wala namang lumitaw. Kaya naisip niya na safe siguro. Pero habang inaabot na ni Shi ang orb, biglang may batang lalaki na sumulpot at nagdemand na ibigay sa kanya ang orb. Natigilan si Shi dahil sa liit nito at kabansutan, ay mukhang mas bata pa ito sa kanya para magyabang-yabangan. Pero sumagot ang bata na siya raw ang master ng super cool Invincible Temple faction Chuchu basta ang haba. Napakunot noo si Shi dahil parang pangalan ng larong pambata. Inisip niya na mahina lang ito, kaya agad niyang inabsorb ang orb at sinabing wala nang magagawa si Bansot. Pero laking gulat niya nang biglang lumiwanag ang katawan ng bata. Sumulpot mula sa langit ang isang Emperor-class dragon, sobrang lakas at engrandi kaya napansin agad ng mga governor. Hinanap nila ang profile ng Bansot at nadiskubre nilang siya pala si Nishanlong mula sa 8th region. Ayon sa mga records, sumali nga si Nishan pero akala ng mga tao joke lang ito, kasi sobrang bata niya at ang pangalan ng faction niya ay parang biro. At saka, technically, hindi naman dapat kaya ng spiritual pool ng bata ang ganitong kalakas na pet. Pero ipinaliwanag ni Tanshu na may special procedure na tinatawag na spiritual pet accompany. Kung sobrang gifted ang isang bata,
pwedeng i-implant ang pet embryo sa spiritual pool niya habang bata pa siya. Kung saan ang resulta ay unbreakable bond at walang limit na lakas ng pet. Nagulat si Linsu at hindi niya alam na possible pala yun. Nagreklamo pa siya kung bakit hindi siya binigyan ng ganun noong bata siya. Bakit gifted ka ba? Ribat na nga sa kanya ng kanyang kuya na lubos nitong kinabuisit. Ang pinagtataka ni Tanshu ay kung paano nagawa ni Nishan ang procedure na yun kahit wala siyang koneksyon sa malalaking faction. Sigurado siyang may kakaiba sa batang to. Balik sa battlefield ay lubos nang nagulat itong si Shi lalo na nang makita niya ang Emperor Pet, sabay tila napa-flashback sa kanyang masamang nakaraan. Noong bata pa si Shi, sinubukan din ng pamilya niya ang pet accompany procedure sa kanya, pero palpak. Sobrang sakit ng naranasan niya, at tinawag siyang basura ng lahat. At mismong tatay pa niya ang tumalikod sa kanya. Ngayon, nasa harap niya ang batang naging lahat ng hindi niya naging. Pero buo ang loob ni Shi at handa siyang patunayan na kaya niyang magtagumpay kahit walang special procedure at gagawin niya yun sa pamamagitan ng pagkatalo kay Nishan. Tinanggap ni Nishan ang hamon ni Shi at agad niyang pinaatake ang dragon niya. Napilitan si Shi na agapan ang pag-atake kaya agad niyang kinuha si Thorn at tumalon palayo. Sa control room naman, nagtanong si Linsu sa kuya niya kung may saysay pa ba ang tournament, kasi halatang lamang agad ang may Emperor Pet. Pero sagot ni Tanshu na hindi ito ganun ka-simple, dahil may kahinaan din ng pet accompany. Dahil nakakabit ang lakas ng pet sa cultivation ng master nito, at bata pa si Nishan, malamang hindi pa niya kaya kontrolin ng maayos ang dragon niya. At mukhang tama siya, dahil nag-miss ang atake ni Nishan at tumama lang ang dragon sa lupa. Uminit ang ulo ni Nishan at sinisi ang dragon, pero palaban din ang dragon at sinisi ang amo niya, napakabobo raw nitong amo. Sa gitna ng away nila, ay nakalimutan na nila si Shi. Sinamantala ni Shi ang pagkakataon, pina-enchant niya ang isang bato, itinapon sa ere, tapos pinasabog sa shards para polanan si Nishan. Agad kumilos si Scale para protektahan si Nishan at nawasak ang mga shards. Pero sa proseso, nadamay ang isla na kinainis ng islang pagong. Habang distracted sila, sumugod si Shi para suntukin si Nishan. Pero may alas si Nishan, humingi siya ng 5 points of strength kay Scale, sabay biglang nagliwanag ang mga mata niya at biglang lumakas siya ng sobra, kaya basic lamang na binalibag si Shi. Hindi makapaniwala si Shi na may trainer na ganun kalakas. Habang ipinagmalaki naman ni Nishan na ito ang bagong special ability ng Emperor Pet niya. Sinuntok niya ulit si Shi, pero hindi pa rin sumusuko si Shi at sinubukan nila ni Thorn na sabay umatake. Kahit anong gawin nila, hindi pa rin nila kaya si Nishan. Napaisip tuloy si Nishan kung bakit ba ayaw sumuko ni Shi. Pero nagpapalipas lang ng oras dahil napansin niyang may time limit ang power-up ni Nishan. At nung nagdeplet na ang energy ni Nishan, ay umatake agad si Shi kasama si Thorn. Pero ang hindi niya alam, pwede palang ulitin ni Nishan ang teknik, kaya humingi ito ng dagdag na 10 strength kay Scale. At ayun, isang suntok lang, bagsak agad si Thorn. Hindi pa siya nakontento, sinundan pa niya ng hammer fist si Thorn at nang tatapusin na sana niya ang laban, ay may lalaking biglang sumigaw ng tama na siyang nagpatigil dito. Nagreklamo si Nishan sa tatay niya, at hindi raw patas na pigilan siya nito sa gitna ng laban. Pero sabi ng tatay niya, obvious na mapapatay na niya si Shi, tsaka dahil sa paganap nito kanina sa dragon, ay siguradong napansin na siya ng buong isla. Pinilit ng tatay ni Nishan na ayusin ang gulo. Sinabi niya kay Shi na kitang-kita naman na talo na siya, kaya mas mabuting sumuko na lang daw ito. Ayaw din talaga paawat ni Shi at sinabing mamatay na lamang siya kaysa sumuko sa laban. Natawa na lamang si Nishan sa tatay niya dahil olats daw ang pagkukunwari nitong masama. Wala nang nagawa ang tatay niya kundi iwan na lang si Shi at yayain si Nishan na magpatuloy na lamang sa pagkuha ng orbs. Tinanong niya kung ilan na ang nakuha nitong orb, at proud na ipinakita ni Nishan ang isa. Napakamot ulo ang tatay niya at tinaas ang kamay niya, nagpanik si Shi kasi naalala niya ang trauma niya sa ama niya noon. Akala niya ay sasaktan ito tulad sa kanya. Pero kabaligtaran ang nangyari dahil pinuri si Nishan ng tatay nito kahit isang orb pa lamang ang nakuha. Naiyak na nga lang si Shi, hindi lang dahil natalo siya, kundi dahil nakita niya kay Nishan ang lahat ng wala siya, kapangyarihan at pagmamahal ng magulang. Nilambing na lamang siya ni Thorn at sinubukan siyang pasayahin.
Dito na-realize ni Shi na walang silbi ang pagse-self-pity niya. Tumayo siya at sinabihan si Nishan na balang araw tatalunin niya ito. Sumagot naman si Nishan na anytime ready siya sa rematch. Santukan din daw sabi ng like at subscribe ko hahaha. Habang busy ang iba sa matitinding laban, sina Yu at Panda naman ay chill-chill lamang sa kabilang dako ng isla. Dahil sa tulong ni Panda, basic lamang nakukuha ni Yu ang kailangan niyang mga orbs. Medyo suplado man nga raw itong si Panda, ay sobrang reliable naman daw, kaya tiwala si Yu sa kanya. Bigla nilang napansin ang mga orb lights na unti-unting naglalaho. Ibig sabihin, may iba ring nagko-collect doon, na siyang nagpaisip kay Yu kung lalapitan ba nila o hindi, dahil ayaw niyang sumabak sa unnecessary na gulo. Kaso si Panda, naglakad na papunta roon, at wala na siyang nagawa kundi sundan na lamang ito. Pagdating nila, may 3 babae na nandoon. Kabado si Yu dahil 3 ang kalaban, pero si Panda, rekta na agad at tinatakot ang mga ito na ibigay ang mga orbs nila, hanggang sa napansin ni Yu na hawak lang ng mga babae ang orbs imbes na i-absorb sa bracelet, kaya nagtaka siya. Tumanggi ang mga babae na ibigay ito, kaya uminit ang ulo ni Panda at inatake agad si Ating Green. Agad dumpensa naman ang mga ito gamit ang mga pa-cute na alaga nila. Ngunit sa sobrang hina ng mga pets nila, natalo agad sila ni Panda. Natigilan si Yu nang makita ang mga babae na takot, ngunit no choice dahil competition pa rin to. Kaya sinabihan niya ang mga babae kung ibibigay nila ang orbs, ay palalayain sila. Pero bigla silang nagmakaawa. Kung kukunin daw ang mga orbs, ay mamamatay ang kasamahan nilang si Yummy, kaibigan nila na kinidnap ng isang masamang lalaki. Naging curious si Yu kaya pinaupo niya ang mga ito para ikwento ng buo ang nangyari. Ayon sa kanila, isa silang bagong idol group mula sa Kinyu House. Pinapunta lang sila sa tournament para sa publicity, kaya hindi sila handa sa totoong labanan. Hindi nila inasahan na magiging brutal ang ibang pet masters. Wala rin silang sapat na lakas para lumaban. At sa gitna ng kaguluhan, dinukot si Yummy ng isang masamang lalaki na humihingi ng 5 orbs kapalit ng kalayaan ni Yummy. Lubos na kinagalit na nga ito ni Yu kaya tinanong niya kung saan matatagpuan ang kupal na lalaki. Agad naman siyang sinamahan ng mga babae sa lugar kung nasaan si Yummy. Dito na nga nagulat ang kalaban nang makita silang bumalik agad, at tinanong kung dala na raw ba nila ang 5 orbs. Sa kasamaang palad, 3 lang ang dala nila, na siyang kinabuisit ng lalaki. Inutusan niya ang pet niya na durugin ang ulo ni Yummy, pero bago pa man ito makagalaw, nakiusap ang mga babae na tumigil ito dahil meron daw silang ibang paraan para manalo siya sa tournament. Habang distracted ang lalaki, lumapit si Panda mula sa likod at inalis ang pet palayo kay Yummy. Nang maramdaman ng lalaki ang nangyayari, pinaatake niya agad ang pet niya. Pero isang suntok lang mula kay Panda, ay wasak ang buong katawan ng alaga niya. Napacheer ang mga babae, at inakalang tapos na ang laban. Pero may alas pa pala ang lalaki, may spine-breaking worm daw sa leeg ni Yummy, at kapag gumalaw pa sila, papatayin daw niya ito. Halatang hirap na si Yummy, kaya napilitang tumigil si Yu. Tuwang-tuwa ngayon ang lalaki dahil hawak na naman niya sa leeg ang mga babae. Nilapitan niya si Yu at sinabi na may 2 choice lamang siya, ang panuuring mamatay si Yummy o hayaan niyang lagyan silang lahat ng worm sa leeg para gawing mga tauhan niya. Bigla namang napunta sa flashback si Yu. Naalala niya nung pinilit siyang pumili kung sino ang mabubuhay sa 2 kaibigan niya. Noon, pinili niya ang sarili niya, at dala-dala niya pa rin ang guilt hanggang ngayon. Pero ngayong pagkakataon na to, ay hindi na siya papayag. Biglang nabalot ng pulang aura si Yu, sabay sinampal ang worm palayo sa kamay ng lalaki, binali ang braso nito, tapos ginamit ang hita niya para durugin ang ulo nito sa lupa. Tinuluyan niya ito hanggang mawala ng malay. Kasabay nito ay nawala na rin ng bisa ang worm. Kaya nakalapit na si Panda at maingat na tinanggal ito mula sa leeg ni Yummy. Laking ginhawa ng mga babae at niyakap nila agad si Yummy. Pero napansin nilang iba ang lagay ni Yu. Pabulong na sinabihan silang lumayo sa kanya hanggang sa bumagsak na kalaunan. Agad silang lumapit para tingnan siya. Pagkagising ni Yu, ay tinanong niya agad kung anong nangyari. Dito na nga nila sinabi na siya raw ang nagpatamba sa lalaki na siyang kinagulat ni Yu dahil wala siyang maalala. Pero dahil okay na ang lahat, nagpaalam na siya. Bago siya umalis, tinanong siya ng mga babae kung anong faction niya. Nang marinig nilang Ling Xiao Pavilion,
Sinabi nila na hindi na sila sasali sa competition at gusto nilang sumali na lang sa Pavilion U kapag natapos na ang tournament. Samantala, sa control room naman, ibinigay sa gobernador ang updated na listahan ng mga scores ng bawat faction. Ang Beacon Society ang nasa unang pwesto ngayon. Naging curious si Linso kung nasaan ang Ling Xiao Pavilion, kaya tinanong niya ito. Sabi sa kanya, ay nasa ikapitong pwesto ang pavilion na may 16 points na lubos niyang kinamangha. Pero may masamang balita rin. Nang mag-imbestiga ang ilang instructors tungkol sa Tian faction, nadiskubre nilang lahat ng miyembro nito ay pinatay, na lubos kinadismaya ng gobernador. Ibig sabihin lamang nito, ay may isang malakas na player na lumalabag sa rules at pumapatay ng hindi nadidisqualify. Dahil dito, nagpasya silang simulan na ang susunod na phase ng tournament. Samantala, matapos magkita ulit sina Liu Fengmang at ang chicks mula sa dating faction ng katauhan niya, ay sinusundan na siya nito kahit saan. Kaya sinabihan siya ng ating bida na bumalik na sa faction nito. Pero nagpakyut lang si Gian at sinabing gusto lang naman niyang makalaro ulit si Teddy. Pero halata namang gusto rin talaga niyang makasama si Liu Fengmang. Pasimpleng nagtanong na nga si Liu Fengmang kung anong klaseng tao ba si siya dati, pero na-misinterpret ito ni Gian. Bigla siyang nagkwento ng mga malalaswang bagay na ginagawa raw nila noon ng ating bida. Nailang si Liu Fengmang kaya umatras siya, na siyang lubos pinagtaka ni Gian dahil sa hindi raw siya ganito noon. Nagpalusot na nga lang si Liu Fengmang na may matinding sakit ng ulo raw siya lately kaya nakakalimot na siya ng mga bagay-bagay. Dito na nga natigilan ng dalaga at tinanong ang ating bida kung bumalik na naman daw ba yung sakit niya noon. Naintriga na nga rito si Liu Fengmang at baka ito na raw ang sagot sa nararamdaman niyang sakit sa ulo, kaya hinawakan niya si Gian sa balikat at pinakiusapang ikwento ang lahat. Dahil sa hiya at kaba at tila iba ang nasa isip ng dalaga, ay sinuntok nito si Liu Fengmang. Pero agad din siyang nag-sorry at sinabing kasalanan nito ni Liu Fengmang. Bigla namang may pet na lumapit sa kanila, sa gulat ni Liu Fengmang ay si Firetails lang pala. Maya-maya, dumating na nga si Su, na masayang nakita muli ang ating bida. Pero biglang sumigaw ang master ni Su mula sa itaas ng bangin at tinanong kung may nahanap na raw ba siyang kalaban. Sinabi ni Su na wala, kasi mga kaibigan niya raw sila. Dito na nga napansin ni Liu Fengmang na ang weird ng faction ni Su dahil sama-sama sila. Hindi efficient para sa competition na ito. Ipinaliwanag ni Su na may rason kung bakit ganun, pero ayaw pa niyang sabihin. Walang ano-ano'y biglang may malakas na presensya na nga silang naramdaman, hanggang sa dito na nga lumutang at nagpakilala si Nieshing ng Beacon Society. Agad naramdaman ni Su na delikado ito, ngunit huli na para tumakas pa sila. Bago pa lumala ang sitwasyon ay inunahan na nga ito ni Su na kausapin. Pinaliwanag niya na wala naman daw silang mapapala kung maglalabanan sila ngayon dahil wala ng orb sa area at hindi transferable ang points. Napaisip si Nieshing sa sinabi ni Su, na kalaunay napapayag na rin. Pero sa kamalas-malasan nila, aalis na sana sila, ay biglang may pa-announcement at sinabing nagsimula na ang next phase ng tournament, kung saan pwede nang manako ang bracelets ng ibang players para makakuha ng points. Dahil dito, napangisi na nga si Nieshing at biglang umatake. Riribat nga rin sana ang ating bida, ngunit bigla na lamang silang hinayla ni Su palayo. Nagtaka si Liu Fengmang kung bakit ayaw lumaban ni Su, pero sabi ni Su, na wala raw silang laban kay Nieshing. Dito na nalaman ni Liu Fengmang ang totoo, na peke lamang ang buong faction ni Su. Naiwan naman ang mga kasamahan ni Su na siyang agad sumuko sa kalaban, bukod sa master nila na siyang samalo sa atake ni Nieshing at wala man lang nasamon na spiritual pets. Lubos na nga itong kinagalit ni Nieshing dahil pakiramdam niya niloloko siya ng mga ito. Dito na nga nagmakaawa ang tatlo at hindi nga raw sila tunay na pet masters. Pinaliwanag ni Su kina Liu Fengmang na wala na siyang mahanap na totoong miyembro, kaya nag-hire lang siya ng 3 taong nakasalubong sa kalsada. Galit na galit si Liu Fengmang dahil nilagay daw ni Su sa panganib ang mga inosente. At ngayon, mapapatay pa wala sa oras ni Nieshing unless sumuko ang mga ito. Balik sa control room, tinanong ni Linso ang gobernador kung gusto ba nitong magpatayan ang mga participants dahil sa sobrang delikado ng bagong rule na ipinatupad nito. Pero sagot lamang ng gobernador na hindi raw yun ang goal nito, bagkus ay gusto lang niyang makita kung sino talaga ang mga determinadong magtagumpay. Balik kay Nieshing, nakuha na niya ang bracelets ng 3 fake members,
pero wala pala itong lamang points na lubos nitong kinabuisit, sabay pinatay ang matanda ng walang awa. Ayon naman sa gobernador, ang layunin daw ng phase na to ay bigyan ng chance ang mahihina na sumuko, para matira lamang ang tunay na mga may determinasyon. Pero hindi niya inasahan na may mga magsasamantala, na walang pakialam kung sino ang mapatay. Tulad nitong si Nieshing, na puno na nga ng panggigigil at target itong si So. Papitik na rin po muna lods ng like at subscribe ko dyan, salamat. Ayun nga at nagsimula na ng second phase ng tournament, kaya unti-unti nang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng pavilion sa isang cliff. Nandun na sina Shi at Yu, at makalipas ang ilang minuto, dumating na rin sina Liu Fengmang, So, at si Gian. Napansin ni Yu na may chicks nang kasama sila Liu Fengmang, kaya napatanong ito kung sino ang dalaga. Ipinakilala ni Liu Fengmang si Gian mula sa Hongluan Building, pero bago pa siya makapagsalita ng buo, sumingit na si Gian at sinabing girlfriend daw siya ni Liu Fengmang. Lubos kinataranta na nga ito ng ating bida at saka ba ay sinubukang ipaliwanag na misunderstanding lang yun. Ngunit huli na, dahil naniwala na ang lahat, at very supportive pa nga ang mga ito, hanggang sa biglang nagkaroon ng announcement na 15 factions na lang ang natitira sa tournament. Maya-maya pa, dumating na rin si Gu, pero halatang may bumabagabag rito. Tinanong siya ni Shi kung hindi ba ito nakaipon ng orbs, ngunit dinedma lang ng dalaga at hindi raw yun ang problema. Nakita nga raw niya si Duan, at ang pet nitong si Jaime, na buhay pa. Pero imbes na matuwa, ay kinakabahan nitong si Gu, dahil parang may mali raw kay Jaime, nabubulok ang katawan, at parang zombie. Nang marinig ito ni Liu Fengmang, naalala niya agad ang nangyari sa pet niyang whale sa past life niya. Sigurado siyang may kinalaman ang faction na sinalihan ni Duan sa mga pangyayaring yun. Galit na galit si Liu Fengmang sa mga nalaman at gustong malaman kung nasaan si Duan. Ngunit agad ding pinigilan ng nadarama at baka makahalata ang mga kasamahan niya, at hindi raw siya pwedeng magpadala sa emosyon, dahil kailangan nilang makaakyat sa rankings muna. Since nagsimula na ang Phase 2, kailangan nilang magplano agad. May 200 orbs pa raw na nakakalat sa isla, pero delikado kung maghihiwalay-hiwalay sila. Nagsuggest si Su na mag-team up sila para mang-agaw ng bracelet sa ibang players. Medyo risky nga lang pero magandang diskarte. Di sumang-ayon si Shi dahil wala raw siyang tiwala kay Su, at saka bawal namang pumatay ng trainers. Dito na nga sumingit si Liu Fengmang at makakakuha raw sila ng bracelets ng walang patayan basta may paghahanda. Ilang minuto lang, ginamit nilang patibong ang ilang peking orb, na siyang agad namang bumiktima sa dalawang miyembro ng U2 sect. Nagpadala ng pet ang isa para kunin ang orbs, pero nang subukan niyang i-absorb, wala namang nangyari. Illusion lang pala lahat ng orbs at mga bato lang. Dito na nga sila na corner nila Liu Fengmang. Aatake pa sana ang isa gamit ang wolf pet nito, pero binanatan agad ni Thornback ng mga spikes kaya napa-arc habang tumatakbo. Sa malas nito ay rekta na nga nitong sinalo ang mapanghing paralyzing ihi ni Teddy ayun tamba ang tanga. Yung isa naman, tinangkapang lumaban, pero bago pa ito makaporma, umeksena na si Cactus at binalibag ito, pati rin ang kasamahan nito na sinungalngal nito sa lupa. May paihin na naman si Teddy hanggang sa kunin na ni Liu Fengmang ang bracelets nila. Isa na may 5 points, yung isa naman may 9 points, na siyang kinatuwa ni Shi. Pero syempre, sumingit si Su, at gusto rin daw niya ng share kasi parte siya ng plano. Dito na naman nga nagtalo sila Shi at Su, pero habang distracted ang lahat, biglang may kalaban na sumunggab kay Gian, ang grupo ni Boy Uod kanina na binanatan ni Yu. Dito na nga sila pinagbantaan ng mga ito, na ngayong hawak na raw nila ang isa sa kanilang mga kasamahan, ay ibigay ang mga bracelets nila o papatayin daw itong dalaga. Dahil dito ay sinubukang mag-bluff ni Su, at sinabing wala silang pakialam kay Gian dahil hindi naman ito member ng pavilion. Pero hindi nagpauto ang kalaban dahil kitang-kita raw sa kanila kanina na close sila sa dalaga. Lumapit si Liu Fengmang at nagsabing ibibigay niya ang 2 bracelets na nakuha nila, basta't pakawalan lamang si Gian. May 9 points daw ito, at pangakong di raw nila babawiin basta't safe ang dalaga. Kinilig na nga si Gian sa mga narinig, at hindi niya akalaing mahalaga pa rin siya kay Liu Fengmang. Habang agad namang sumang-ayon ang mga kalaban sa deal ng ating bida. Tinapon ni Liu Fengmang ang mga bracelets, at sinabing tuparin ang kanilang kasunduan. Pumayag naman ang leader,
Pero bago raw niya pakawalan ng dalaga, kailangan muna niyang makalayo para sigurado siyang walang aatake. Kinagalit na nga nila ito dahil ang daming pakulo ng kalaban. Pero paalala ng kalaban na hawak pa rin niya ang buhay ni Gian kaya wala silang magagawa. Dito na nga nagsalita si Gian at humingi ng sorry sa lahat. Payag siyang isakripisyo ang sarili para lang matapos na ito, sabay kindat kay Liu Fengmang at sinabing magtiwala sa kanya. Wala nang ang nagawa si Liu Fengmang kundi pumayag na lamang, ngunit may babala siya sa mga ito, na kapag may nangyaring masama kay Gian, ay huhuntingin niya hanggang sa pinakahuling miyembro ang buong Baneful Faction. Habang papalayo ang leader ng Baneful Faction kasama si Gian, ay iniwan muna nito ang dalawang kasamahan nito para bantayan ang mga pavilion members at siguraduhing walang susunod. Pumayag naman si Liu Fengmang pero hindi siya mapakali dahil may kutob siyang may binabalak si Gian. Maya-maya, may announcement na biglang lumabas, eliminated na raw si Gian. Nalubos kinagulat ng ating bida, di pa man nagtatagal, ay may panibagong announcement ulit, kung saan sinabing eliminated na rin daw ang Baneful Faction leader. Naguluhan na nga si Liu Fengmang sa mga nangyayari, kaya iniwan muna niya ang iba para hanapin si Gian, pero nauna na itong samalubong sa kanya, at tila kanina pa naghihintay na lubos niyang pinagtaka. Abat may pa-flashback na nga si ate mo, habang magkasama silang naglalakad ng kalaban kanina, bigla itong huminto at nagsabing thank you sa kalaban, dahil sa pag-hostage daw nito sa kanya, ay nakita niyang nag-alala si Liu Fengmang sa kanya, na lubos niyang kinatuwa. Pero di raw ibig sabihin na naka-hostage siya, ay wala siyang laban dito. Dito na nga siya biglang nag-summon ng pet, na nagngangalang Foxy, na siya nang ang basic nag-hypnotized sa kalaban pati nasa uod. Nilapitan ni Gian ang leader at nagdeklara ng surrender, at wala naman talaga raw siyang balak manalo sa tournament. At ayon sa rules, kapag may sumalakay sa isang sumuko, ay matik disqualified agad. Kaya habang tulala pa ang leader, inutusan niya itong hampasin siya sa ulo, at ayun, basic tangle buong faction nila. Di na nga makapaniwala si Liu Fengmang sa ginawa ng dalaga, at since nakamit naman na ni Gian ang goal niya, at bilang pasasalamat, ay binigay na nga nito ang bracelet ng kalaban sa ating bida. Sa control room naman, nagtataka si Linso kung bakit biglang eliminated ang buong Baneful Faction. Dito na nga pinaliwanag ng governor na disqualified ang mga ito dahil lumabag sa rules. May mga examiner na pinadala para kunin ang mga na-eliminate, at bago nga umalis si Gian, humingi ito ng sorry sa lahat dahil sa gulong na dala niya. Wala naman itong naging kaso sa lahat dahil ang dami naman daw nilang puntos na nakuha dahil sa kanya. Abat inimbitahan pa nga siya nila yun na sumama sa celebration ng pavilion after ng tournament. Baka ayaw naman daw ni Liu Fengmang, ika na nga nito pero agad kinontra ng lahat at mag-jowa naman daw sila kaya walang magiging problema. Wala nang ang nagawa si Liu Fengmang kundi sakyan na lamang ang lahat at pagbigyan ang dalaga. Tinanong ni Gian kung gusto ba niya ng goodbye kiss. Agad na tumanggi si Liu Fengmang, kaya sumakay na lamang si Gian sa Griffin at lumipad palayo. Habang nasa ere, napaisip si Gian, ang dami na raw pinagbago ni Liu Fengmang, at parang ibang tao na siya. Na mas bet nga raw niya ngayon, sabay sigaw na sa kanya lang daw siya. Ngiwi-ngiwi na nga itong ating bida, habang mapanghusgang mga tingin ang binanat sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Kalaunan ay kwenta na nga nila ang mga puntos nila, na nag-total ng 26 points, plus yung dati nilang 20 points, kaya 46 na lahat-lahat. Agad-agad humirit si Su, na gusto rin daw niya ng share. Ayun 5 points na nga binigay nila dito. Nang magkaayos na sila sa hatian ng points, na-update na rin ang scoreboard. Sa control room, tuwang-tuwa sila Tanshu at Linsu, dahil umakyat na sa second place ang pavilion. Nasa 41 points na sila ngayon. Per-ing puri si Tanshu sa grupo, dahil bukod sa second place na, ay walang casualty pa. Napansin ni Linso na may isang pavilion member na mataas ang points, kaya tinanong niya kung sino ito. Sagot naman ni Tanshu, na si Jun Yanzi daw ito, pero ang totoo, alias lamang ito ni Liu Fengmang, at ginamit lang ang fake name para maiwasang mat race, since wanted pa siya bilang si Liu Fengmang. Natuwa si Linso at excited siyang makilala si Jun Yanzi, kaya niyaya na nga niya si Tanshu na bumisita sa pavilion pagtapos ng tournament. Matapos ang announcement ng rankings nila, kung saan nangunguna ang Beacon Society na may 54 points, pangalawa ang Lingxiao Pavilion na may 41 points, at Raksha Sect.
na may 43 points, ay muling may pa-announcement sa kanila, kung saan wala nang pwedeng sumuko mula rito, at magsisimula na ang final phase. Napansin ni Linso na lumulubog na ang isla, kaya tinanong niya ang governor ukol dito. Dito na nga pinaalala ng governor ang mga naunang rules, kung saan kapag nabasa ang bracelet ng tubig ay disqualified na, kaya ang lahat ay mapipilitang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng isla, at dahil dito, mas marami ng magkakabanggaan. May 2 oras na lang bago tuluyang lumubog ang isla, at pagkatapos nun, ay final rankings na. Balik sa isla, ay agad na ngang tumatakbo sina Liu Fengmang at mga kasama niya paakyat. Lalo na at mas delikado na ngayon, dahil wala ng surrender option, at pwedeng umatake ang kahit sino. Walang ano-ano'y bigla na nga silang inatake ng slash ni Jaime, at dumating si Duan kasama ang bagong faction nito. Pagkakita pa lang dito ni Liu Fengmang, ay agad siyang nagtanong, kung anong ginawa ni Duan at naging bulok na halimaw si Jaime. Binara lamang ito ni Duan, at wala raw siyang karapatang magtanong, lalo na't isa lang siyang low-rankang newcomer. Dito na nga inutusan ni Duan ang mga kasama niyang bahala na sa iba, habang siya raw ang makikipaglaban kina Go at Shi. Habang distracted si Liu Fengmang, biglang may tentacle na hamatak sa paa niya, sabay hila papuntang tubig, pero wise itong si Liu Fengmang, dahil hinubad niya agad ang bracelet at itinapon kay Su. May 3 minutes siya para makabalik sa lupa at maisuot muli ang bracelet kundi ay disqualified siya. Sa ilalim ng tubig, hinarap niya ang isang dambuhalang octopus pet. Ngunit imbis na matakot, ay natuwa pa ito dahil perfect chance nga raw ito sa ating bida para magamit niya sinyan. Pabigyan chance din Lods, like at subscribe ko dyan, salamat. Hindi makapaniwala si Su na naisip ni Duan na magdala ng water-type pet, tapos nagtaka pa siya dahil parang kilala na ng lahat si Duan, kaya nagtanong siya kay Shi kung sino ba daw ito. Sabi naman ni Shi, dati nga raw itong miyembro ng pavilion nila. Dito na nga mas nagtaka si Su kung bakit gigil na gigil daw itong lalaki sa kanila. Bigla na lang sumigaw si Go, napakawalan nga raw nila si Liu Fengmang. Pero deadma lamang si Duan, at kahit isalba nga raw nila si Liu Fengmang, ay hindi pa rin yun sapat para iligtas ang pavilion. Huwag na nga raw silang lumaban pa at ibigay na lang daw nila lahat ng bracelets nila kung ayaw nilang mapahamak. Tumagos nga lang sa mga tenga nito ang mga dada ni Duan at mas importante nga sa kanila ang kalagayan ni Liu Fengmang. Kinairita na nga ito ni Duan dahil parang lahat concern kay Liu Fengmang, kahit baguhan pa lang ito sa pavilion. Sabi naman ni Gu, wala siyang karapatang magalit kasi siya yung unang tumalikod sa pavilion. Kaibigan pa rin daw ang turing niya rito, pero kung babangga siya sa layunin ng grupo, wala siyang magagawa kundi labanan ito. Habang naglalaban sina Go at Duan, nanunood lang si Yu sa gilid. Ayaw niyang madamay si Panda sa gulo, kaya nagtatago lang siya at naghihintay ng tamang timing para tumulong. Pero biglang lumapit sa kanya ang isa sa mga miyembro ng Rakshas faction. Sinubukan niyang takutin to, at sinabing mabangis si Panda sa laban, pero deadma lamang ang kalaban dahil meron din itong panda na siyang ibinida kay Yu. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas si Su at nagtago sa likod ng malaking bato. Nasa kanya ang bracelet ni Liu Fengmang, kaya kung hindi agad makakaahon si Liu Fengmang mula sa tubig, sa kanya mapupunta ang points. Kung magtatago lang siya hanggang matapos ang tournament, malamang top 4 na raw agad siya. Yehey, ika na nga nito. Pero hindi pa siya nakakalayo, ay nakita siya ni Wang Gu, yung kalbo na leader ng faction na nakaalita niya nung registration. Gusto ni Wang Gu mag-higanti gamit ang dinosaur pet niya. Pero habang nagyayabang si Kalbo, may isang Rakshas member na napansin siya at nag-summon din ng dinosaur pet na mas malaki pa. Wala silang laban, kaya napilitan si Su na tumakbo, habang nakasabit si Kalbo sa kanya. Samantala, sa ilalim ng tubig, nakatali na nga si Liu Fengmang sa mga tentacles ng higanteng octopus. Agad naman siyang nakalaya dahil binisak lamang ito niyan. Tinangkang balutin ni octopus niya ng tentacles, pero sa sobrang liksi niyan ay nagkabuhol-buhol ang mga ito at nagmunta nga lamang sa harap ng ating bida. Nang hindi na makagalaw ang octopus, ay inutusan na ni Liu Fengmang siya na lamunin ito. Dito na nag-generate siya ng whirlpool at basic kinain ng octopus habang ang master nitong kalaban ay lubos na guguluhan sa mga kaganapan. At sa sobrang bilis nga ng mga pangyayari, ay hindi na nakapag-react pa yung kalaban.
Pagkatapos, lumundag pabalik si Liu Fengmang sa lupa at nagpasalamat pa sa lalaki dahil sa masarap na pagkain na ibinigay nito sa alaga niya, sabay rekta itinapon sa tubig para ma-eliminate na ito. Pagbalik niya, masaya si Go at Shi na makita siyang ligtas, na siyang mas lalong kinabuisit ni Duan. Diretso si Liu Fengmang kay Su para kunin ang bracelet niya. Abat nagulat na nga si Su na buhay pa ang ating bida, sabay natuwa, dahil sakto kailangan niya ng tulong sa T-Rex na kalaban. Kung ano-ano na nga ang pinagsasasabi ni Su, kunwaring ipinaglaban daw niya kuno ang bracelet ni Liu Fengmang ng buong tapang, ngunit di naman naririnig ng ating bida na pilit sinisigawan si Su na ibalik na sa kanya ang bracelet bago matapos ang 3 minutes na palugid. Agad naman na nga itong ibinigay ni Su, ngunit sa gulat niya, pagkapasa ng bracelet ay umalis agad si Liu Fengmang. Iniwan sila kaya napatakbo na lang ulit ito at ayaw nga tigilan ng dinosaur nilang kalaban. Samantala, natagpuan ni Liu Fengmang si Yu na nasa gitna ng laban sabay tanong kung kaya ba nito. Okay naman daw sila ika naman ni Yu, kaso ang problema nga raw ay itong si Panda, na hindi raw nakikinig sa kanya. Gusto lang daw nitong bugbugin ang kalabang brown panda. May kalakasan nga rin yung brown panda kaya laging nababalibag si Panda. Sa tuwing sinusubukan siyang sabihan ni Yu, ay deadma lang si Panda. Kaya sumali na sandali si Liu Fengmang at pinigilan si Brown Panda. Dahil dito ay tiningnan siya ng masama ni Panda, kaya agad sinabi ni Liu Fengmang na sandali lang ito dahil may kailangan lamang siyang pabor dito. Pinakiusapan niya si Panda na gamitin ang kulay-kulay powers nito para pinturahan si Nyan. Habang abala sila, busy naman sila Shi at Go laban kay Duan dahil sobrang lakas ni Jaime. Pero bago sila tuluyang matalo, dumating na si Liu Fengmang at sinaman si Nyan. Pero since bawal pa rin ang catfish, pinapinturahan niya si Nyan kay Panda para magmukhang ibang pet. Pinagtaka na nga ito ni Duan at anong klaseng pet daw ito. Rason naman ni Liu Fengmang na rock-type pet daw ito, na parang whale na naging ibon. Naniwala naman si Duan, pero inakusahan si Liu Fengmang na ginagaya ang yumaong master fan nila. Habang nagdadadada itong si Duan ng kung ano-ano ay inutusan na nga ng ating bida si Shi na tulungan na lamang si Su sa T-Rex at siya na bahala kay Duan. Ayun at di pa rin nga tumitigil sa pagtakbo si Su sa gubat habang sumisigaw kay Kalbo na bumitaw na para mas mabilis silang makatakbo. Pero ayaw din talaga bumitaw ni Kalbo. Sa wakas ay dumating na nga sila Shi at Thornback na lubos na ngang kinatuwa ni Su. Pero bago tumulong, ay tinuro muna ni Shi ang isang parte ng puno at inutusan si Thornback na banatan ito ng spikes. Dito na nga biglang sumugod yung T-Rex at ginamit ang sarili para harangin lahat ng atake ni Thornback. Dahil nandito pala yung master nito na matagal nang nagmamanman, na-impress na nga ito kay Shi dahil ang bilis nitong napansin ang presensya niya, sabay inalok si Shi na sumali na lamang sa faction nila. Samantala, akala ni Kalbo safe na siya. Hanggang sa muli na naman niyang umatake ang T-Rex na lubos nitong kinagulat. Ayon sa sobrang takot hindi na kinaya ni Kalbo, ayun tumakbo sabay inihagis na lang ang bracelet niya kay Shi at bahala na raw sila. Kinagulat na nga ito ni Shi habang happy-happy naman itong si Su sa libreng points na ibinigay ni Kalbo. Bigla namang umatake uli ang T-Rex at halos tamaan sina Shi at Su. Buti na lang nakaiwas sila agad, pero sa kasamaang palad ay nahulog ni Shi ang bracelet. Sinubukan ni Su gumamit ng fire attacks pero kahit nakuha niya ang atensyon ng T-Rex, hindi pa rin ito nasaktan. Dito na nga nagka-ideya si Shi. Agad naman itong nagets ni Su hanggang sa pinagsama na nga ni Su ang fire at ice tails para gumawa ng elemental swirl sa ere. Pagkatapos, inutusan ni Shi si Thornback na banatan ng spikes yung swirl para maambyo ito ng fire at ice energy. Nang tumama ang mga spikes sa T-Rex, bumaon ito at nasunog ang katawan ng halimaw. Tinawanan nga lang ito ng kalaban at siya naman daw ngayon ang may ipapamalas sa kanila. Walang ano-ano'y biglang sumigaw ang T-Rex, isang napakalakas na sigaw na nagpayanig sa paligid, maging sa mga spiritual pets na nasa paligid nito. Hindi gets ni Su kung anong nangyari. Kaya ipinaliwanag ng kalaban na ginamit ng T-Rex ang teknik na menacing roar na nagpapagana ng instinctual fear sa mga pets na mas mahina kaysa sa T-Rex. Sakto namang dumating si Nishan na basic sinapak lang ang T-Rex at napabagsak ito ng walang kahirap-hirap na siyang lubos kinagulat ng lahat. Lubos na mangha na nga itong si Su, kaya tinanong si Shi kung kaibigan daw ba nito si Nishan. Oo naman agad itong si Shi at akala mo tropa na itong si Nishan.
Napadaan nga lang daw itong si Nishan kaya wag sila mag-overthink na tinulungan niya ang mga ito. Nakita nga lang daw kasi niya na may nakakalat na bracelet kaya siya nandito para kunin ito. Samantala, tuloy pa rin ang laban ni Yu at Panda. Ika-5 beses na itong napapatumba ni Brown Panda, pero bumabangon pa rin si Panda at ayaw paawat. Yung master ni Brown Panda, aminado na si Panda na raw ang pinakamalakas na nakalaban niya, pero pinayuhan si Yu na sumuko na lamang bago pa raw masaktan ng tuluyan si Panda. Lumusab na naman nga si Panda pero sobrang lakas talaga ni Brown Panda, at parang walang epekto ang mga suntok niya. Kahit halatang Olots ay ayaw talagang magpaawat ni Panda, dagdag pa na sobrang tigas ng ulo na hindi sumusunod kay Yu. Naaalala tuloy ni Yu yung sinabi ni Liu Fengmang kanina, na likas na matigas ang ulo ni Panda, kaya dapat minsan daw ay kailangan niya ring tapatan ang ugali nito. Dito na nga lumapit si Yu at sinabing ang dami na nilang pinagdaanan kaya dapat magtiwala si Panda sa kanya, pero deadma pa rin si Panda, kaya sa buwisit ni Yu ay tinakat niya na ito, at kung talagang hindi makikinig sa kanya, ay mabuting banatan niya na lang daw ito katulad ng ginawa niya kay Caterpillar Guy kanina. Aba tumiklap naman agad si Panda at biglang nangako na susunod na siya mula ngayon. Dito na nga ipinaliwanag ni Yu na hindi nila matatapatan sa lakas ang Brown Panda, pero may plano raw siya. Walang ano-ano'y sumugod na naman nga si Brown Panda pero ginamit ni Panda ang isang clone para lituhin siya. Habang distracted, lumitaw si Panda sa likod at sabay silang gumamit ni Yu ng dazzling flash para bulagin ang kalaban. Pagbalik ng paningin ng kalaban, ay inakala niyang si Brown ang nanalo, pero biglang umataking pabalik si Brown Panda at sinapak siya. Dito na nga pinakitang si Panda pala ang nag-disguise bilang Brown Panda para makalusot ng atake, na siyang nagpapanalo sa kanila. At habang sila'y nagdiriwang ng panalo, sa kabilang dako ng isla, ay nasa beach na sila Liu Fengmang at Duan, magkaharap at mukhang magkakaroon ng isang on-one. Pascore na rin lods ng like at subscribe ko, sige na salamat. Pa-flashback noong panahon na nasa pavilion pa itong si Duan, mga panahong nagpapaturo pa ito sa ating bida para mas mapalakas si Jaime. Sa di niya malamang dahilan ay tila ito ang ora na nararamdaman niya kaharap ang ating bida at tila nakadama ng deja vu. Dito na nga sinabihan ni Liu Fengmang siguna siya na ang bahala sa laban na ito. Pero bago siya tuluyang lumayo, nakiusap siya kay Liu Fengmang na bigyan ng chance si Duan na magpaliwanag pagkatapos ng laban. Una na ngang umatake si Duan at inutusan si Jaime na sumugod, ngunit basic hinarang lamang ni Liu Fengmang gamit ang water bag technique niya. At pinatumba agad si Jaime. Lubos na gulat si Duan dahil ito rin mismo ang teknik na ginamit ni Master Phone dati laban sa kanya. Di naman agad sumuko si Jaime at sinimulan siyang banatan ng mga pangmalakasang atake, ngunit muli ay may sagot ang ating bida kaya wa-epek ang atake. Since alam na ni Liu Fengmang ang teknik na ito, ay agad siyang gumawa ng water ring sa paligid ni Jaime at tinrap ito na siya nang ang kinagulat ni Duan. Dahil ang tanging taong nakakagawa ng ganitong skill ay ang Master Phone nila, na wala siyang counter dahil nawawala ng bisa ang bilis at galaw ni Jaime. Noon, kahit papaano ay nakalabas pa si Jaime dahil sa instinct nito na siyang sinabayan ng agos ng tubig para makawala. Ngunit ngayon, since zombie na si Jaime, ay wala na itong sariling isip para makaalis sa nasabing skill. Dahil dito, tuluyang natalo ni Liu Fengmang si Jaime at ibinalibag sa isang bato. Ika naman ni Liu Fengmang na pagpahingahin na raw ni Duan ang pusa, at hindi tama na gamitin pera ng patay na katawan ng kanyang pet. Deadma nga lang si Duan at inden ale pera na patay na si Jaime. Sabay bamanat na naman ang atake pero Olots parent, hanggang sa banatan na nga ito ni Liu Fengmang sabay sinubsob sa lupa, at dito na malikmata at nakita na naman ang dati niyang Master Phone. Nagising na nga lang si Duan na nakagapos na, at nagdadadada na patayin na lang daw siya ng mga ito. Pinakalma na nga ito ni Go, at sinabing wala naman daw silang balak na saktan siya. Hanggang sa magsalita na nga itong si Liu Fengmang at naging seryoso. Dito na tinanong ni Liu Fengmang kung may kinalaman daw ba si Duan sa pagkamatay ng dating master nila. Bigla naman nagalit si Duan at anong klaseng tanong daw ito. Maging si Go ay nagulat dahil si Duan ang pinakamalapit na tao sa master nila para pagdudahan ng ganito. Tinanong ni Go kung bakit ito naisip ni Liu Fengmang. Dito na nga ipinaliwanag ng ating bida na kayang-kaya raw ng Rakshas faction na gumawa ng zombie pets,
na kung iisipin ay konektado sa pagkamatay ni Master Fon dahil may nag-zombify ng whale pet nito dati, na di raw basta masasabing nagkataon lamang. Inulit ni Liu Fengmang ang tanong at kung may kinalaman daw ba si Duan sa pagkamatay ni Master Fon. Natawa na nga lang si Duan at mariing itinanggi ang akusasyon. Ipinaliwanag niya na pagkatapos mamatay ni Jaime, ay halos mabaliw siya sa paghahanap ng paraan para mabuhay ulit ito. Araw at gabi siyang naghanap ng tulong ngunit wala raw nakikinig sa kanya, lahat dinededma lamang siya. At sa tagal nga ng paghahanap niya ng paraan ay nabulok na ang katawan ni Jaime. Doon niya narinig ang tungkol sa Rakshas faction. Ayon sa chismis, may kakayahan daw silang buhayin ang mga patay. Pumunta agad si Duan sa kanila at kinausap ang master ng Rakshas faction. Ngunit may kondisyon ng leader at yun ay ang sumali siya sa faction nila kapalit ng pagbuhay kay Jaime. Since desperado na siya, ay pumayag agad si Duan. Hindi man niya nakita kung paano ginawa, ay siyang tunay nga, ay naibalik nila si Jaime ngunit zombie na. May mga sabi-sabi pa na meron silang magic pill na kayang bumuhay ng patay. Dahil sa mga narinig, ay napaisip na rin si Go kung may kinalaman ba sila sa pagkamatay ng master nila noon. Agad naman itong kinontra ni Duan dahil kaya lang ng Rakshas faction na bumuhay ng mga patay na pets, gawing zombie ang mga patay pero hindi ang mga buhay pa na pets. Pero kahit ganun, halata pa rin daw ang pagkakapareho sa ginawa noon sa whale ni Master Fon ika naman ni Go. Sa huli, pinakawalan na siya ni Liu Fengmang at humingi ng tawad dahil pinagdudahan siya ng mga ito. Inilahad niya ang kamay niya at inanyayahan si Duan na magsanib puwersa para imbestigahan ang Rakshas faction pagkatapos ng tournament. Dito na malikmata na naman nga si Duan at nakikita ang yumao nilang master sa katauhan ng ating bida. Kakamayan na nga sana nito si Liu Fengmang, ngunit sa huli ay umatras, dahil sa loob-loob pakiramdam niya, ay hindi siya karapat-dapat tanggapin muli sa pavilion. Walang ano-ano ibigla na lang may lumitaw na kalaban, isang babae na nagngangalang Mizzy, mula sa Beacon faction. Nakalaunan ay nagtapo ng 2 explosive pod sa lupa kaya napilitan ng lahat na umiwas. Bagamat masama ang bagsak ay iminungkahi pera ni Go kay Duan na magpahinga na lang muna ito at siya na lang raw ang tutulong kay Liu Fengmang na lumaban, sabay dali-daling umalis. Naiwan si Duan na walang magawa at unti-unting kinain ng pakiramdam na baka wala na siyang lugar sa pavilion. Dahil sa matinding pagdadrama, nagsimula siyang mag-hallucinate. Sa paningin niya, hinawakan siya ni Go at masaya siyang inakay papasok sa pavilion, kahit alam niyang ilusyon lang. Nang makita niya lahat ng dating kasama at si Master Fon, ay hindi niya napigil ang mapaluha. Lalo pang naduraj ang puso niya nang makita ang dating anyo ni Jaime, doon niya na-realize na ang pet niyang kasama ngayon, ay hindi na talaga ang Jaime na minahal niya noon. Samantala, abala naman si Liu Fengmang sa pakikipaglaban kay Mizzy. Sunod-sunod siyang nagpakawala ng water blasts para pabagsakin si Mizzy, ngunit may kaliksihan ito at mahirap hulaan ang galaw sa ere. Muntik na nga itong malamon niyan ngunit nakawala, sabay nakarebat ng atake ayon inikot-ikot sa ere ang bida nating isda, hanggang sa binalibag sa lupa. Sakto namang dumating na si Go na siyang humarap sa kalaban. Nakipagsabayan na nga ito sa paglipad hanggang sa makahanap ng magandang pwesto kung saan nagpakawala ng isang pink slime ball. Rekta na nga itong tumama kay Mizzy na nagresulta sa pagbagsak nito, ngunit ayaw din talagang basta na lang magpatalo ni Mizzy. Kaya bago siya tuluyang bumagsak, ay hinatak niya si Go pababa gamit ang mga tentacles nito, na siyang narinig naman ni Duan na nagmo-moment parent at naghahalucinate. Sa lakas ng pagbagsak ay nadali na nga si Skipper, kaya kinuha na muna ni Go nang hindi na masaktan pa. Nataliwas naman dito kay Mizzy na tila mas nanggigil pa. Tinanggal niya ang slime sa katawan, at naglabas muli ng tentacles na siyang nagtalsik ng malagasulinang likido sabay sinindihan gamit ang buntot nito. Kaya nagliyab ang paligid at napalibutan ng apoy si Go. Natrap na nga ang dalaga habang tinatawanan ng kalaban na siyang umalis na. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang gubat, unti-unti ring naglalaho ang ilusyon ni Duan. Unti-unti niya na ring natatanggap ang katotohanan. Marami nang nagbago mula nang namatay si Master Fon. At si Jaime, hindi na rin siya ang dati. Isa na lamang itong bangkay na pilit niyang binubuhay. Napagtanto ni Duan na hindi na niya mababawi ang mga nawala. Ngunit sa kabila nito ay may mga tao pa ring nagmamalasakit sa kanya, gaya nila Go. At kung wala siyang gagawin ngayon, ay baka mamatay na rin si Go, na siyang hindi niya hahayaang mangyari.
Dito na nga niya tinawag si Jaime, at nakiusap na sa huling pagkakataon, ay samahan siyang lumaban para iligtas si Go. Di nagtagal ay sinuong na nga ni Jaime ang apoy at bumuo ng daan para makapasok si Duan. Tumakbo si Duan papasok at rekta pinuntahan si Go. Ngunit dahil sa usok, ay nanghina na nga ang dalaga, na siyang nasalo naman agad ni Duan at binuhat palabas ng apoy. Nagtaka naman si Go, dahil nakita niyang naiwan si Jaime sa gitna ng apoy, sabay nakiusap kay Duan na palabasin si Jaime bago pa ito masunog. Di na raw kailangan, ika naman ni Duan, dahil tama nga raw si Liu Fengmang, na makasariling kagustuhan niya lamang ang pagpapanatiling zombie kay Jaime. Habang naglalakad sila palayo, bumalik sa isip ni Duan ang masasayang alaala nila ni Jaime. Alam niyang oras na para tanggapin ang totoo. Sa unti-unting paghina ng boses ni Jaime ay unti-unti ring bumuhos ang luha ni Duan, mga luhang matagal niyang itinago dahil sa pagmamahal at sa pagnanais na makasama pa ng matagal si Jaime. Taimtim siyang nagdasal na sana, makahanap na ng kapayapaan si Jaime, sa kabilang buhay. Habang nagkakagulo sa kabilang side ng isla, sinalubong ng Baekon faction ang natitirang miyembro ng mga taga-pavilion, at plano nilang ubusin silang lahat. Sa kabilang dako naman, si Panda, heto bida-bida na naman, at sumugod bigla sa kalaban ngunit bago pa man ito makalapit, ay naisahan na ito ng kalaban. Nagpanik si Yu nang makita si Panda, kaya dali-dali siyang lumapit. Pero hindi niya naisip na wala palang pake si Shang sa no-killing rule ng tournament. Kaya paglapit niya, walang sabi-sabi ay binanatan siya ni Shang. Habang nagkakagulo ang lahat, nakamasid lamang sina Nishan at tatay niya mula sa itaas ng burol. Napansin ng tatay niya na sobrang lakas ng Baekon Master, kaya sinabihan ito si Nishan na umalis na lamang, na siyang kinontra naman ni Nishan, at mukhang maganda raw labanan ang malalakas na kalaban. Nabwisit naman dito ang tatay niya, pinapaalala na ubos na yung energy na naipon niya para sa tournament, sabay pa flashback sa nakaraan, 3 buwan bago ang laban, kung saan busy na nagbabasa ng bold ang binata. Biglang pumasok ang tatay niya na may dalang good news, may parating na tournament daw, at kapag nanalo sila, mapopromote ang faction nila. Na-excite naman si Nishan kaya tinanong niya kung ilan sila sa faction. Pero ang sagot ng tatay niya, 4 lang daw sila, si Nishan, tatay niya, nanay niya, at ate niya. Kaya naisip ng tatay niya, gawing master na lang si Nishan dahil siya na ang pinakamalakas. Ang problema, kahit may Emperor class pet si Nishan na si Scale, hindi pa rin ito sapat dahil supot pa ang dragon nito. Kaya ang plano ng tatay niya, gamitin yung special ability ni Scale na kayang mag-store ng energy. Nag-training si Nishan ng matagal para makapag-ipon ng energy. Pero, 1 linggo bago ang tournament, laking gulat ng airpat niya nang gamitin ni Nishan yung energy para lang gawing macho ang katawan nito. Ayon, balik training siya ulit. Kaya noong simula ng tournament, kulang na sila sa energy. Pero kahit ganun, kumpiyansa pa rin si Nishan na kaya niya ang Baekon Master, kasi Emperor class nga raw si Scale. Kaso, pinaalala ng tatay niya na kahit Emperor class pa yan, kung mababa pa ang antas, ay talo pa rin sa high-level pets. Gets naman ito ni Nishan, pero iginiit na gagamitin niya raw yung bawal na teknik para makahabol sa lakas. Agad nang ang tumutol ang tatay niya, dahil sobrang delikado nito. Tsaka ang plano lang naman daw nila dito ay ma-promote sa D-class. Konti na lang ang natitirang kalahok, kaya kung magtatago sila, ay sure nang pasok sila sa top 5. Nagpumilit naman si Nishan at hindi niya raw kayang panoorin ang mga bagong tagpong kaibigan na mapatay sa harap niya. Wala naman ang nagawa ang airpat niya at na-realize na handa pala si Nishan na lumaban para sa mga kaibigan. Habang nasa bingit ng kamatayan si Shai, biglang sumulpot si Scale at hinatak paakyat si Baekon Master. Sakto namang dumating si Nishan at sinabing hindi niya kayang pabayaan si Shai na lubos kinatuwa ng binata. Habang nasa ere, sinubukan ni Scale na tapusin ang laban, isang malakas na blast ang pinakawalan na siyang nagwasak sa buong bundok. Akala ng lahat, tapos na, ngunit binanata ng Baekon Master si Scale gamit ang spine pet niya, kaya bumagsak ito, sugatan at di na makalaban. Tumakbo si Nishan para tingnan si Scale, pero sobrang lala na ng kalagayan nito. Wala na rin siyang energy, pero hindi pa rin siya sumusuko. Humingi siya ng 10 points ng energy kay Scale. Nagbago ng kulay ang energy at naging purple at pumasok kay Nishan. Pero ngayon, may power debt na siya, na tila may kapalit kalaunan.
Pinapanood lang sila ng tatay niya mula sa malayo, halatang nag-aalala sa ginawang forbidden technique ni Nishan. Dahil dito ay biglang lumakas si Nishan. Diretso siyang sumugod kay Beckcon Master. Umiwas siya sa buntot, sinakiyan ang likod, at binigyan ng malutong na suntok sa mukha. Galit na galit si Beckcon Master, kaya binomba siya ng sunod-sunod na spine attacks. Nakablock pa si Nishan, pero kung tatagal pa to, siguradong mauubos ang energy niya. Ayun nga at nabasag na ang depensa niya. Napilitan siyang humingi ulit ng 10 points ng energy, mas malalim na ang utang niya ngayon, pero wala siyang choice. Isang malakas na suntok ulit ang ibinir niya, na nagpatilapon kay Beckcon Master sa mga bato. Pero di pa rin natapos doon. Tumayo pa rin si Beckcon Master na siyang mas nagalit. Tumalon ito sa ere, at ginamitan si Nishan ng ribcage prison para ipitin siya. Nakita ni Shai na dehado na talaga si Nishan. Kaya inutusan niya si Thornback para tumulong. Pero, isang hampas lang lipad si Thornback, at wala ring nagawa. Pagkatapos masaktan ng pet ng kaibigan niya, ay wala nang pake si Nishan sa utang niya. Bigla siyang humingi ng another 30 points ng power. Napansin to ng tatay niya at sinubukang awatin siya, dahil may interest yung energy loan na ginamit niya. Pero deadma lamang si Nishan, ang mahalaga lang sa kanya ngayon, ay matalo si Beckcon Master. Sumabog ang lakas sa katawan ni Nishan. Nakawala siya sa bone prison at binigyan si Beckcon Master ng pangmalakasang atake na siyang nagpabagsak dito. Lubos na kinatuwa na nga ito ni Nishan habang hawak ang bracelet ng kalaban niya. Saktong dumating na rin sina Shai at tatay niya. Akala naman ni Nishan ay aagawin ni Shai ang bracelet hanggang sasabihin ni Shai na hindi siya nandito para doon dahil gusto lang daw niyang magpasalamat sa ginawa ni Nishan. Dito na nga naiyak si Nishan na siyang pinagtaka ni Shai at nagpasalamat lang naman daw siya rito. Ayon naman sa binata ay naparami raw kasi ang inutang niyang kapangyarihan kay Scale, kaya kailangan niya mag-training ng matindi sa loob ng ilang buwan para mabayaran yun. Ito namang si Liu Fengmang ay tuloy pa rin ang laban kay Mizzy na siyang hirap siyang tamaan. Hanggang sa makaisip siya ng diskarte gamit si Cactus. Nang makakita ng pagkakataon, ay pinatawag niya agad yung flaming steel ball pet niya, sabay pinatransform sa espada, tapos ginamit niya para tapusin si Mizzy. Matapos nito ay agad tumakbo si Liu Fengmang papunta sa gubat para silipin si Gu. Pagdating niya, sakto namang binubuhat na palabas ni Duan si Gu. Masaya si Gu habang sinasabi kay Liu Fengmang na nagbago na ang isip ni Duan. Hinagis ni Duan ang bracelet niya kay Liu Fengmang, tanda ng pagsuko niya sa tournament. Tinanong siya ni Gu kung babalik na ba siya sa pavilion. Pero sagot ni Duan ay mananatili siya sa Rakshas sect. Naisip daw niya yung sinabi ni Liu Fengmang at napansin niya na sobrang suspicious nga ng resurrection technique ng Rakshas sect na maaaring konektado sa nangyari sa master nila. Kaya balak niya mag-imbestiga habang nandoon siya. Habang nag-uusap sila, sa malayo, ay pinapanood lang sila ng totoong mastermind ng East sect. Naiinis ito kasi sobrang useless daw ng mga tauhan niya. Kahit pinahiram na niya ang parasite pets niya. Kaya siya na raw ang tatapos ng laban. Tinawag niya lahat ng parasite pets niya, tapos nakipag-fusion dito para palakasin ang sarili niya. Na siyang naramdaman ng lahat sa isla. Nag-charge siya ng energy sa mata niya at pinakawalan ng isang pangmalakasang laser beam. Inakala ng iba na mintis lang, pero ang totoong target pala niya ay ang higanteng pagong na isla. Ayun nga at nasaktan ang pagong. Kaya bigla nitong pinalubog ang isla sa tubig. Ang bilis tumaas ng tubig, kaya maraming contestants ang nalunod bago pa sila makareact. Sa control room, napansin agad ng governor na may kalokohan na naman ang East sect. Kaya inutusan niya lahat ng instructors na lumusong sa isla para iligtas ang mga nalulunod. Sa isla, tumalon agad si Liu Fengmang sa tubig para sagipin si Go. Pero pagkatapos niyang iligtas si Go, ay bigla na lang siyang nawala. Dumating na rin ang mga examiner para iligtas ang iba pa. Hinarap nila si Kui at tinanong kung bakit niya ginawa yun. Pero sagot niya, wala naman daw sa rules ang bawal atakihin ng pagong para palubugin ang isla, so technically, hindi siya disqualified. At dahil lahat daw nasa tubig na, siya na lang ang natitirang contestant. Pero bigla silang napatahimik nang i-announce ng elimination system na hindi pa tapos ang laban at dalawa pa raw ang natitirang participant, si Kui at si Liu Fengmang, na somehow, nakabalik sa lupa nang hindi nabasa ang bracelet niya.
Samantala, biglang lumitaw si Linsu, excited siya makita na may natirang miyembro pa ang pavilion. Dahil kinain niya yung octopus kanina, umabot na ito sa peak ng soul building stage. Kaya napaaga rin ang upgrade nito, at medyo risky kasi kailangan pa niya pumili ng tamang upgrade material, at kapag pumalpak, ay mahigit kalahating taon bago siya ulit makalaban. Buti na lang, sigurado si Liu Fengmang sa pinili niya. Pagkatapos ng upgrade, humarap na si Liu Fengmang kay Kai. Nahalatang nabuisit sa ating bida, at parang sinasabi raw ni Liu Fengmang na wala siyang laban. Nagpaulan agad ng explosive bullet si Kai, pero sinalo lahat ni Liu Fengmang gamit ang water ball, sabay ibinalik sa kalaban. Agad nakaiwas si Kai, sabay bagsak pabalik para umatake gamit ang bone arm. Sunod-sunod pa ang mga bala niya, pero iniwasan lahat ni Liu Fengmang habang nakasakay kay Nian. Nang makabuelo, pina-attack ni Liu Fengmang si Nian, hanggang sa gumamit si Kai ng puppets na nagpaulan ng laser. Habang iniiwasan yun ni Nian, nakalusot si Kai at pinasabog sila ni Liu Fengmang. Pero may plano ang ating bida, oras na para mag-fusion sila. Nilamon siya ni Nian, at ngayon, mas mabilis at mas malakas sila kaysa dati. Nang subukang umatake uli ni Kai gamit ang mga puppet lasers, ay binanatan lang sila ni Nian ng water wave. Nang makabalik sila sa lupa, inilabas ni Nian si Liu Fengmang, at ginamit ni Liu Fengmang si Vine para sakyan ang isa sa mga puppets. Habang papalapit, nilamon siya ulit ni Nian para bomb-willow ng isang last hit. Nagpanik si Kai at pinakawalan ng isang likido, pero pinaikot lang ni Nian ang katawan niya para mailagan ito. Sa lakas ng ikot, nakapagsupalpal si Liu Fengmang ng isang dosenang sampal kay Kai na literal siyang pinatalsik sa dagat. Pag-ahon ni Kai, nagpaulan ulit siya ng lasers ngunit basic na lamang ito sa ating bida, dahil connected si Liu Fengmang kay Nian, ay 8 times slower ang time sa loob ng whale, kaya halos Matrix style yung pag-iwas niya. Pero nang paigtingin ni Kai ang laser barrage, ay natsambahan nito ang ating bida. Kaya nagdesisyon si Liu Fengmang na gamitin si Teddy bilang rocket papunta kay Kai. Paglapit niya, pinalit niya ang iron ball niya sa gauntlet at sinapak si Kai ng sobrang lakas. Tuloy-tuloy itong bumagsak sa isla at nawala ng malay. Masaya si Linsu at Thanos sa pagkapanalo ng pavilion. Lalo si Linsu dahil curious siya kung sino itong malupit na member nila. Sa ibaba ng isla, nakarelax na si Liu Fengmang, tumitingin sa sunset habang ninanamnam ang panalo. Walang ano-ano'y biglang umatake ang mga parasitic pets ni Kai. Sa sobrang dami nila, kinain nila ito at sinapian ang katawan niya. Agad namang gumamit si Liu Fengmang ng water attack, pero masyado nang malakas ang parasite sa bagong anyo nito. Tinamaan si Nian sa fin at para di na siya masaktan, kinancel ni Liu Fengmang ang summoning. Kaso, wala na siyang idea kung paano pa matatalo to. Nang sinubukang buksan ng parasite ang mata ni Liu Fengmang para pasukin ang kaluluwa niya, may biglang nag-activate mula sa loob niya. Isang pulang braso ang lumitaw mula sa soul niya at sinapak ang parasite palayo. Mukhang may gising na nilalang sa loob ni Liu Fengmang na ayaw magpaistorbo. Hindi rin alam ni Liu Fengmang kung ano yun, pero kung makakatulong, okay lang sa kanya. Ang problema, mukhang wala namang balak tumulong yung nilalang. Nagreklamo pa na gutom siya, tapos umatras na lang bigla. Habang nakahiga si Liu Fengmang sa lupa, halos lamunin na siya ng parasite. Buti na lang dumating si Chanso, sakto sa oras para iligtas siya gamit ang pet niya. Akala ni Chanso na nasugatan lang si Liu Fengmang, kaya tinawag niya si Linsu para i-check. Pagkarinig pa lang ng pangalan ni Linsu, kabado na si Liu Fengmang, sigurado siya na galit pa rin si Linsu sa kanya dahil sa mga kaganapan dati. Ang hindi alam ni Linsu, si Liu Fengmang pala yung hinahangaan niyang mysterious guy sa pavilion. Excited pa naman siyang makipag-usap. Samantala, sa spiritual world, hinarap ni Liu Fengmang ang entity na nasa loob ng katawan ni Leo. Hindi pa nito alam na si Fan Lingxiao na ang may kontrol sa katawang ito, kaya Leo pa rin ang tawag nito. Nagtaka ito kung paano pa nabubuhay si Leo dahil akala niya matagal na niya itong pinatay. Pero ngayon, gising na ulit siya at gutom. Unti-unti na nga siyang nadodomina ng nasabing entity. At sa real world, napansin na ni Linsu na may mali. Nang makita niya kung sino talaga si Liu Fengmang, halos mabigla siya. Tinawag niya ang kapatid niya, pero abala si Chanso sa pakikipaglaban sa parasite. Kaya si Linsu lang ang natirang umaasikaso.
Ginamit ni Lin Su ang bagong snake pet niya para pigilan si Liu Fengmang, pero baby pa ito, kaya wala masyadong epekto. Bigla siyang sinunggaban ni Liu Fengmang at sinimulan ng entity ang pagsipsip ng energy mula sa bibig ni Lin Su. Habang nangyayari to, napatay na ni Chansu ang parasite. Nang bumalik siya para tingnan ng iba, nagulat siya nang makita si Liu Fengmang na nasa ibabaw ni Lin Su. Pero nang marealize niya ang nangyayari, sinipa niya agad si Liu Fengmang papunta sa tubig. Dahil doon, natauhan si Liu Fengmang. Habang lumulutang siya sa tubig, bumalik ang ulirat niya sabay naisip ang sinabi ng entity na napatay raw nito si Leo noon. At may binanggit din itong sakit na meron sa katawan ni Leo. Pero higit pa riyan, naalala ni Liu Fengmang na habang nasa kontrol ng entity, natulak ni Leo si Lin Su, at alam niyang malaking gulo ito lalo na kay Chansu. Pag-ahon niya sa tubig, hinayla siya palabas ng ahas ni Tansu. Galit na galit si Tansu, kaya kahit nanalo ang pavilion sa tournament, itinali si Liu Fengmang at dinala bilang bilanggo. Akala pa naman ng ating bida ay okay na ang lahat, pero hindi niya inexpect na si Leo pala ay may dalang demonyo. At siya pa ang naagrabyado ngayon. Masaya naman si Lin Su na nahuli na si Liu Fengmang, pero si Tansu disappointed. Ang akala niyang savior ng pavilion ay isang manyak pala. Sinabi pa ni Tansu na kung buhay pa si Master Fan Ling Xiao, ay hinding-hindi nito i-approve ang isang tulad niya. Medyo nagtaka si Liu Fengmang kasi parang close sila ni Fan Ling Xiao ayon kay Tansu. Doon na inamin ni Tansu na minsan niyang nakalaban si Master Fan Ling Xiao sa isang tournament. Noong una, minamaliit niya ito dahil galing lang sa isang simpleng sekta. Pero nagulat sila sa bilis ng pag-angat ni Master Fan Ling Xiao, kaya nakuha nito ang respeto niya, at hindi siya naniniwalang kaya itong tapatan ng isang tulad ni Liu Fengmang. Ngayon na G-class na ulit ang pavilion, kailangan nilang magsimula ulit mula sa ibaba. At si Liu Fengmang nagsisimula ng mawala ng pag-asa. Baka raw mauwi na naman ito sa kabiguan gaya dati. Pero naalala niya ang mga kasama niyang patuloy na naniniwala sa kanya, mga kaibigan at pet trainers na umaasang bubuhayin niya ang pavilion. Kaya hindi siya pwedeng sumuko, hindi pa ngayon. Kailangan pa niyang tuparin ang mission niya, alamin kung sino ang pumatay sa kanya, at linisin ang pangalan ng mga catfish pets. Walang ano-ano'y hiningi bigla ni Tansu ang catfish na pet pabalik. Pero ayaw ni Liu Fengmang. Alam niyang kapag nalaman ni Tansu ang kasalukuyang antas niyan, ay siguradong aagawin ito pabalik. Kaya nagkunwaring kinain na raw niya ito. Hindi naniniwala si Tansu, pero wala siyang ebidensya, kaya binitiwan na lang niya ito. Pero inutusan niya si Lin Su na dalhin si Liu Fengmang sa kwarto niya, dahil may parusa siya rito mamayang gabi, na siyang kinabahala ng ating bida. Samantala sa pavilion, kumalat na ang balita tungkol sa pagkaaresto ni Liu Fengmang. Nagse-celebrate si Shai ng parang memorial service, akala patay na si Liu Fengmang. Pero sinampal siya ni Go dahil loko-loko raw ito dahil buhay pa naman ang ating bida. Nasa mansion lang ng pamilya B, at balak niyang kausapin ang mga ito bukas ng umaga para humingi ng tawad para sa kanya. Kahit bihag na naman si Liu Fengmang ngayon, isa lang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. Determinado pa rin siyang ibangon ang kanilang pavilion. Huwag kalimutang mag-like at subscribe mga idol. Hihi, salamat.